Sa pagpapatuloy natin sa Chapter 8, nagbigay ng hudyat si Jinwoo sa kanyang mga hukbong anino na sumugod, at dito nagsimula ang pagsugod ng mga Shadow Army patungo sa Giant na nakaupo sa harap ng Dungeon Gate. Nang malapit na ang lahat ng mga insekto at mga Shadow Warrior sa Giant, isang malaking hampas lang nito ang pinakawalan at winasak agad ang higit sa 100 na mga Shadow Army. Iniisip ni Jinwoo ang enerhiya na lumalabas mula sa Giant ay lubhang napakatindi na gusto na lang niyang tumakas sa mga oras na iyon. Binabagabag nito ang kanyang pag-iisip na hindi niya mapaniwalaan na may ganoong nilalang. May dalawang paraan upang malunasan ang pagkabahala. Maaari kang tumakas mula sa sanhi at kalimutan ito o harapin ito ng buong tapang. Sa kasalukuyan, may sapat na mana si Jinwoo upang magamit kaya kailangan niyang patuloy na mag-attack para malaman ang kahinaan nito. Sa paningin ni Jinwoo, ang mana nito ay parang isang shield sa kanyang katawan, kaya naman lubhang malakas ang kumpiyansa nito para hindi man lang depensahan ang sarili. Gayunpaman, may isang pagkakataon na nakita niya ang isang atake na nagtagumpay na makapasok, kaya agad nagtawag ng tulong si Jinwoo kay Kaizel at sinimulan ang atake. Si Beru ang unang sumalakay sa mata nito, ngunit nasayang ang atake dahil ito ay nakaiwas. Sumunod na umatake si Egris, ngunit iniwasan lang din ito. Nakahanap si Egris ng pagkakataon upang lumapit para sa isa pang atake. Ngunit hinarang lang ito ng kamay ng nilalang. Nahuli ni Jinwoo ang blind spot at mabilis na sinaksak ang mata nito gamit ang kapangyarihan ng kanyang ruler's authority upang kontrolin ang ilang mga kutsilyo at bulagin ang mata nito. Pagkatapos nito, sumigaw si Jinwoo at nagbigay ng hudyat kay Beru at pumasok naman kaagad ito sa katawan ng nilalang upang sirain ang mga laman loob nito. Pagkatapos ng ilang sandali nag-imporma ang sistema na patumba muna ang kaaway. Gayunpaman, napansin ni Jinwoo na hindi lumabas ang mensaheng, napatay mo ang boss ng dungeon, na nangangahulugang hindi pa tapos ang raid. Bukod dito, walang itim na usok na lumabas sa katawan ng nilalang kaya hindi niya maaring kunin ang anino nito. Habang lumalapit si Jinho kay Jinwoo, pinigilan niya ito dahil nadarama niya ang mahiwagang enerhiyang nagmumula rito. Gayunpaman, lumabas pa rin si Beru, makikita natin na kahit patay na ang nilalang sapat pa rin ang enerhiya nito upang maitago ang presensya ni Beru. Bigla, isang napakalakas na bagyo ng mahiwagang enerhiya ang sumabog mula sa S-rank na dungeon na kaninang binabantayan ng nilalang. Swerte naman na iniligtas ni Egris si Jinho, at sa parehong oras ang gate ay sinisipsip ang napakalakas na mahiwagang enerhiya ng Giant dahil dito kumakawala naman ang enerhiya nito sa paligid na sapat upang magdulot ng sugat sa mukha ni Jinwoo. Ito ay hindi pa nangyari dati, sabi ni Jinwoo kay Jinho na manatili muna sa labas dahil siya ay pupunta sa loob ng gate upang tingnan kung ano ang nangyayari roon. Nang pumasok siya sa gate, lumitaw ang isang malaking palasyo. Parehong narinig ni Beru at Jinwoo ng nakakatakot na tawa ng hari ng Giant na si Regia na nakakadena ng mga kadenang sumisipsip ng mana. Sinabihan ni Regia si Jinwoo na palayain siya mula sa mga kadenang ito. Alam niya ang mga balak ng ibang mga rulers, at dapat malaman ito kaagad ng ibang monarchs, ngunit agad na napansin ni Regia na hindi si Jinwoo ang taong kilala niya. Nagtaka si Jinwoo at nagtanong kung ang mga rulers ba ang responsable sa kinasadlakan nito ngayon. Ipinaliwanag ni Regia na sinusubukan nilang gamitin siya bilang isang stepping stone para sa pundasyon ng tunay na digmaan na parating. Sa isip ni Jinwoo, maraming beses na niyang sinubukang makipagkomunikasyon sa mga halimaw na may katalinuhan, ngunit walang isa man sa kanila ang kayang ipaliwanag ang kanilang pinagmulan. Tinanong ni Jinwoo si Regia kung sino ang mga rulers. Sinabi ni Regia na sila ang sinaunang mga kaaway ng mga monarch. Habang iniisip ni Jinwoo na ang mga kaaway ng mga monarch ay maaaring ang mga kaaway niya rin, natanto niya na kung ganito nila inuugnay si Regia, ibig sabihin marahil isa siya sa mga monarch. Binalaan ni Regia si Jinwoo na malamang ay ang mga monarch at ang mga rulers ay nakuha muna ang pansin. Dagdag pa nito na hindi niya kayang harapin silang lahat sa kanyang kasalukuyang lakas at kailangan niya ng suporta. Kaya hinihiling ni Regia kay Jinwoo na palayain siya mula sa selyo at pangako niyang tutulungan siya nito. Gayunman, hindi naniniwala si Jinwoo na ang isang halimaw ay tutulong sa isang tao. Sa pagkarinig bigla sumigaw si Regia, at sa buong oras din nag-alerto ang sistema na ang hari ng mga giants
ang soberano ng simula, si Regia, ay nag-activate ng skill na Pledge of Honesty. Nalaman na kapag aktibado ang skill na ito, hindi maaaring magsinungaling ang tagapagpatupad at ang tumatanggap nito sa isa't isa. Tinanggap ni Jinwoo ang pangako ni Regia at pagkatapos ay hiniling ni Regia kay Jinwoo na palayain siya mula sa selyo. Nang subukan ni Jinwoo na magsinungaling, naging hadlang ang skill na yon at doon niya napagtanto na ito ang kapangyarihan ng Pledge of Honesty. Nagtanong si Jinwoo kay Regia kung bakit posible na malayang makipag-usap sa kanya hindi katulad ng ibang mga halimaw. Sinabi ni Regia na hindi maaaring ituring ang mga mamamayan ng mundo ng kaguluhan bilang kapantay ng mga monarch na naghahari sa kanila. Lahat ng mga mamamayan ng mundo ng kaguluhan na lumitaw mula sa mga portal ay ang mga nalalabing hukbo na natalo, yaong mga nahuli matapos matalo sa mga hukbo ng mga rulers. Ito ay naging malaya sa isang matagal na panahon, kaya natural lamang na nagdeteriorate ang kanilang mga ego. Gayunpaman, siya ay isang hari na kakaiba sa kanila na nagpapanatili ng kanyang katinuan, matyaga siyang naghihintay para sa inaasahang araw kung saan makakatakas siya sa kanilang kapangyarihan. Nagpatuloy si Jinwoo sa pagtatanong tungkol sa mga Silver Soldier na may mga pakpak sa likod, sila ba ang mga rulers? At bakit ang mga Silver Soldiers na yon ay patuloy na nagpapadala ng mga halimaw sa aking mundo? Sinabi ni Regia kay Jinwoo na sila ay naghahanda para sa isang digmaan. Nais nilang baguhin ang mundong ito at gawing isang lugar ng digmaan at labanan muli ang mga monarch. Ipinaliwanag pa ni Regia, layunin ng lahat na magpatong ng mahikal na enerhiya sa inyong mundo. Kung ang mga halimaw ay mga sakuna na nagmula sa pintuan, ang makikal na enerhiya ay isang biyaya mula sa pintuan. Hindi lamang ang mga hunter ang naniniwala sa ganito, kundi pati ang karamihan sa mga sibilyan. Ang mga magic crystal at mga magic stone ay mga bagay na binabalot ng mahikal na enerhiya, at sila ang pinakamalaking pinagmumulan ng enerhiya sa mundo. Walang mas mahusay na paraan upang palaganapin ang hindi umiiral na kapangyarihan, kundi gamitin ang dugo ng mga may kapangyarihan. Kaya't nagpasya ang mga rulers na gamitin ang mga bihag nila. Ang densidad ng mahikal na enerhiya ay lumalaki sa bawat araw na lumalago mula sa dugo ng mga halimaw. Ang mahikal na enerhiyang ito ay nagpapalakas sa mundo, at layunin ng mga rulers na lumikha ng isang mundo na sapat na matibay upang tumagal sa oras ng digmaan. Nagtanong si Jinwoo kung ano ang ibig sabihin nila sa digmaan. Sinagot ni Regia na ito ay isa pang labanan sa pagitan ng mga monarch at ng mga rulers. Nagbabala si Regia na sa lalong madaling panahon, ang mundo na kanilang kinabibilangan ay magiging impyerno at wala ng oras, kaya kapag nalaman na nagkaroon sila ng komunikasyon sa mga monarch, ang mga rulers ay makikialam. At posible na ang mga kinatawan ng mga rulers ay nagsisimulang kumilos na. Nagtanong si Jinwoo kung bakit siya ang target na tinitira nila. Sabi ni Regia sa kanya na wala siyang alam. Ang kapangyarihan na taglay niya ay hindi talaga sa kanya, at ang katotohanan na mayroon siyang kapangyarihan ay patunay na ang orihinal na may-ari ay nagtaksil sa mga monarch. Dahil dito siya ay naging kaaway ng mga monarch at mga ruler. Gayunpaman, nangangako si Regia na makipaglaban sa panig ni Jinwoo at nagtanong kung tutulong ba siya. Sinabi ni Jinwoo, kung ikaw ay kakampi ko, mas mabuti kung gagawin na lang kitang isa sa aking mga aninong hukbo. Sinagot ni Regia, parehong mga monarch at mga rulers ang may mga espiritual na katawan. Ang espiritual na katawan ay nawawasak kapag sila ay pinatay, kaya hindi sila maaaring maging anino, kaya't hindi ako maaaring maging mandirigma mo. Sapat na ba ito para tulungan mo ako ngayon? Gayunman, naramdaman ni Jinwoo ang kawalang katiyakan at nagduda pa rin na parang may mali. Nagtanong si Jinwoo kung kasama ba si Regia sa panig ng sangkatauhan. Ngunit hindi ito masagot dahil sa Pledge of Honesty. Binanggit din ni Jinwoo ang kristal ng mana sa leeg ni Regia na nagpapahintulot sa mga ruler na kontrolin siya at utusan siyang patayin ang lahat ng tao tulad ng ibang mga halimaw. Bigla nagalit si Regia at ginamit ang kanyang isang kamay upang abutin si Jinwoo, ngunit inilagan lang ito ni Jinwoo at dali itong sinaksak at sinabi sa kanya na masyadong delikado na panatiliin siyang buhay dahil maaaring maging isa siyang sakuna para sa lahat, at ibinigay ni Jinwoo ang pinakahuling saksak nito. Ang huling salita ni Regia, ikaw ang sakuna sa mga labanan sa pagitan ng mga naninirahan sa iyong mundo at ng mga bihag na mga halimaw. Ang mundo ay magiging isang kalunos-lunos dahil sa iyo.
Umaasa si Regia na ang lahat ng pinangangalagaan ni Jinwoo ay masusunog hanggang sa maging abo sa apoy ng digmaan. Sinabi ni Jinwoo sa kanya na hindi mangyayari yon. Bigla nag-alerto ang sistema, nagbigay ng abiso na lampasan mo ang Dungeon Master, ang monarch ng simula na si Regia, ang isa sa 9 na mga monarch. Habang nagbibilang ng EXP si Jinwoo sa natanggap, naiisip niya na nakakalungkot na hindi siya nakakuha ng isang anino na mandirigma, ngunit may hawak siyang isang uri ng piraso bilang kanyang gantimpala. Matapos ang pangyayari sa S-Rank Gate sa Japan, nasa antas na ngayon si Jinwoo ng level 122. Sa kabilang eksena, lumapag ang isang helicopter sa harap ng isang mansyon. Makikita natin ang hunter na may rank nation level na si Christopher Reed. Nandun din si Shellner at ang direktor. Naparito sila dahil may mahahalagang bagay na kailangang talakayin sa kanya. Nagtanong si Chris kung ano ang layunin nila sa pagdating, kung ito lang ba ay tungkol sa S-Rank na gate na lumitaw sa silangang bahagi, ay hindi siya sasama. Sinabi ni Shellner na may mas malaking problema pa kaysa doon. Dito ay walang paligoy-ligoy na nagsalita si Shellner. Ginoong Christopher, maaring mauwi sa kamatayan ang iyong buhay sa nalalapit na mga oras. Sinagot ni Chris na lubos siyang nagpapasalamat sa ginawa ni Shellner para sa kanya noon. Gayunpaman, hindi sila ganoon kalapit para mag-joke sa isa't isa habang binibigyan siya ng matalim na mga titig. Sinabi ni Shellner na nanaginip siya tungkol kay Chris, at sa panaginip na yun siya ay napaliligiran ng isang grupo ng mga lalaki na. Hindi pa man tapos si Shellner sa pagsasalita. Galit siyang pinigilan ni Chris at sinabi, "Nagbiyahe kayo ng sobrang layo dito upang sabihin lang sa akin ang walang kabuluhang mga bagay na nakita mo lang sa iyong panaginip." Patuloy na sinabi ni Chris na alam niya ang mga ginawa ni Shellner bago siya maging awaken. May mga espekulasyon na ang dahilan kung bakit siya may natatanging kakayahan na wala sa ibang awaken ay dahil siya ay isang psychic. Paalala ni Chris kay Shellner na siya ay isang nation level rank hunter at walang sinuman ang makapapatay sa kanya. Gayunman, matapos mapakalma ang sarili, tinanong niya si Shellner, "Sige na nga, Lady Shellner, sabihin na nating naniniwala ako sa iyo. At sino nga ba ang dapat kong hingan ng tulong? Sinasabi mo bang mayroong isang taong kayang protektahan ang isang nation level rank hunter?" Sinabi ni Shellner kay Chris, "Oo, baka si Hunter Sung Jinwoo ay maaaring makapagprotekta sa iyo." Samantala nag-iisip pa rin si Jinwoo na ang pagpatay niya sa hari ng mga Giants ay tama sapagkat labis ang lakas ni Regia kahit na siya ay nakakulong sa mga espesyal na kadenang iyon. At kung tuluyan niya itong pinakawalan at pinalabas sa Dungeon at hayaang gawin ang gusto niya, maaaring magdulot ito ng delubyo sa sangkatauhan. Napaisip siya na buti na lang at naramdaman niya ito bago pa mangyari yon. Muli ang salitang maging mas malakas at pinakamalakas ay biglang pumapasok sa kanyang isipan. Samantala sa paglipas ng mga araw mabilis na kumalat sa buong mundo ang balita na napuksa na ang lahat ng mga giant. Nagkakaguluhan sa social media ang mga tao na nagsasabing baka may bago ng nation level rank hunter. Ang pagkakaiba sa pangyayaring ito at sa insidente sa Jeju Island ay hindi lamang mga Koreano ang nagsasabi nito, pati na rin ang mga sibilyan sa iba't ibang panig ng mundo. Samantala ang isa sa mga giant na naglalakbay sa dagat ay tinapos na ni Liu Zigang. Sa ibang eksena naman ang Pangulo ng Japanese Hunter Association na si Matsumoto ay isinuko ang sarili. Kung ito ay para pag-aako sa mga responsibilidad sa nangyari sa Jeju Island o sa iba pang mga dahilan ay walang nakakaalam. Samantala sa iba yon ng mundo, sa estado ng Maryland, ang mga Amerikanong hunter na matagumpay na sumalakay sa S-Rank na gate ay nagdiriwang sa isang salu-salo na inorganisa ng pamahalaan ng Estados Unidos. Makikita natin na naglalakad si Thomas patungo sa mga hunter na nagpustahan na mamamatay si Jinwoo sa loob lamang ng 1 o 2 araw at sinabihan sila na ibigay na ang kanilang mga pusta. Kahit ang ibang mga hunter na hindi pumusta ay pinilit din ni Thomas na magbayad sa kanya. Sinabi ng assistant ni Thomas na inilabas na ang listahan ng mga guild na inimbitahan ngayong taon ng International Guild Conference at kasama dito ang Korean Ajin Guild. Ibig sabihin ay darating si Jinwoo sa Amerika. Dahil sa pagkarinig ngumiti si Thomas at makikitaan ang pananabik nito. Samantala sa lugar ni Jinwoo, nayayamot si Jinwoo na hindi niya nakuha ang isa pang giant na tumawid ng dagat.
Ngunit sa mga giant na nasa harap niya nadagdagan naman ang kanyang lakas. Sa pagkakita ikinagulat naman ng mga sundalong nakasaksi sa abilidad ni Jinwoo, habang ipinagmamalaki naman ni Jinho ang nagawa ni Jinwoo. Bigla sinabi ni Hanekawa na may tumatawag sa telepono para sa kanya. Matapos sagutin ni Jinho ang tawag, sinabi niya kay Jinwoo na kailangan niyang bumalik sa Korea sa lalong madaling panahon. Sinabi nitong hindi siya sigurado sa mga detalye, ngunit alam niyang may ilang problema ang kanyang pamilya. Kaya dinala ni Hanekawa si Jinho sa airport muna. Naisip ni Jinho na ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang boses ng kanyang ina na nanginginig ng sobra, ngunit sinubukan niyang hindi masyadong isipin ito dahil baka hindi naman ito kahalagahan. Sa maikling oras umabot si Jinho sa Incheon National Airport. Sinabihan siya ng assistant ng kanyang ama na patatagin ang kanyang damdamin. Bago pumasok ipinaliwanag sa kanya na ang kanyang ama, si Myung-han ay nasa huling yugto na ng eternal slumber na sakit. Sinabi ng assistant kay Jinho na huwag lumapit masyado sapagkat ang mga hunter na hindi kayang kontrolin ang kanilang mahiwagang kapangyarihan ay lalong magpapalala sa kalagayan kung ito'y malapit sa mga may sakit na ganito. Makikita natin na ipinasa ng assistant ang bagay na pinagkakaabalahan ng chairman bago ito nawalan ng malay. Iniwan niya ito para mayroon siyang hanapin kapag siya'y magising. Ngunit marahil mas kailangan mo ito sa kasalukuyan. Sinabi ni Jinho na meron din siyang hilig na itago ang anumang artikulo ng balita na kanyang nagustuhan. Sinabi ng assistant kay Jinho ang lahat ng mga kompetisyon, palabas at paligsahan na inyong sinalihan ng iyong kapatid. Isinib niya ang lahat ng mga yon at pati na ang mga kamakailang pangyayari. Kahit na iba ang pag-aasta ng iyong ama sa iyo, hindi ibig sabihin nun na hindi ka mahal ng chairman. Sadyang malaki lamang ang expectation niya sa iyo, kasing laki ng pagmamahal niya sa iyo. Sinabi ng assistant kay Jinho na bumalik na muna siya sa bahay para makapagpahinga. At nung papaalis na siya naramdaman ni Jinho ang isang bagay sa likod, ngunit nang lumingon siya, walang sinuman ang naroon. Matapos nilang umalis, sinabi ni Jinwoo, hindi mo na kailangang umiyak sapagkat nasasaktan akong makita ang aking kapatid na malungkot. Dito makikita natin na inilabas ni Jinwoo ang Holy Water of Life. Sa maikling panahon, umabot si Jinhee sa ospital at nakita ang kanyang ama na nagising mula sa eternal slumber. Sa labas ng ospital sa isip ni Jinwoo, medyo maaga pa pero maligayang karawan, Jinho. Samantala kasalukuyang nasa cooldown pa rin ang Shadow Exchange. At walang idea si Jinwoo sa kung anong gagawin sa ngayon bago bumalik sa Japan. At wala rin siyang sino mang matatawagan nang biglang pumasok sa kanyang isip si Hain. Sa huli nagpasya na lang siya na maghanap ng dungeon na walang may-ari. Sa kabilang eksena gumising si Chris dahil may naramdaman siyang mali sa kanyang bahay. Napansin niya ang ganap na katahimikan at kahit nahulog niya ang baso, hindi pa rin ito lumikha ng ingay. Nagtanong si Chris, sino ang nariyan? Sa kanyang isip, nagbalik ang mga alaala dahil ito ang sinasabi ng Pangulo at ni Shellner na mangyayari at lumitaw ang tatlong monarch, ang Iron Body Monarch, ang Keresha Monarch at ang Beast Monarch. Sinabi ng Iron Body Monarch, hindi mo maliligtas ang anuman kung patuloy kang lumalaban habang sinusubukan mong tulungan ang mga tao. Fragment of the Brilliant Light. Napansin ito ni Chris na nagsasalita ito gamit ang lengwahe ng mga halimaw at sinabi niya, ano ang sinasabi mo? Sinabi ng Iron Body Monarch, sa wikang pantao, hindi kita kausap, ang kausap ko ay ang nilalang nasa itaas na konektado sa iyo. Dito makikita natin na naging spiritual body manifestation si Chris. Nagtransform ito bilang isang one-eyed giant na may nag-aapoy na liwanag. At dito agad nagsimula ang labanan sa pagitan niya at ng tatlong monarch. Bumalik tayo kay Jinwoo. Ang lahat ng mga tao ay nagkatipon dito ngayon dahil gusto nilang makita si Jinwoo at tinatayang may higit sa 100,000 katao ang gusto siyang makita ng personal. Lumabas si Beru at sinabi kay Jinwoo, hari ko, ang iyong mga tao ay nagpapakumbaba sa iyo. Marahil dapat mong itaas ang iyong kamay sa kanila para sa pagkilala. Sa pagkarinig na isip ni Jinwoo na marahil natutunan mo ito mula sa isang drama sa pelikulang pinapanood mo. Pagkatapos ng eksenang iyon papunta na si Jinwoo sa Korea at iniisip kung ano ang tsansa na maupo sa tabi ng isang kakilala sa eroplano.
Sinabi niya kay Adam White, "Huwag mong sabihin na coincidence lamang ito. Tama ba?" Sinagot ni Adam, "Karangalan ko na muli kang makilala, at kahit isang beses pa lang tayo nagkita naalala mo pa rin ako." At iniisip ni Jinwoo, sa katunayan, si Beru ang nagsabi sa kanya ng pangalan ni Adam, at paalala ni Beru sa kanya na huwag ibahin ang pangalan ngayon, dahil lalong masisira ang kanyang reputasyon bilang isang hari. Itinanong ni Jinwoo, hindi ba't naputol na ang deal? Sinabi ni Adam White kay Jinwoo na may ibang urgenteng bagay na kailangang talakayin. Kaya ipinakita niya ang video. Ito ay hindi ordinaryong sunog. Ang lalaking nagpasimula ng sunog ay walang iba kundi si Christopher Reed, isa sa mga nation-level hunter. Tinatayang mga nasa 1,800 na bumbero at 14 na mga mataas na antas na mage-type na mga hunter ang ipinatawag para maapula ang apoy. Nagtanong si Jinwoo kung gaano ka-intense ang sunog na ito marahil may nangyaring labanan, tama ba? Tumango si Adam White bilang pagsang-ayon at sumagot, "Hindi rin kami makapaniwala, pero siya ay patay na noong natagpuan namin siya, at ito ang larawan ng taong pinaghihinalaang responsable ng Hunter Bureau." Sa pagkakita sa larawan ginamit ni Jinwoo ang Ruler's Authority para itaas si Adam at binalaan, "Kung ito ay biro lamang, hindi ka makakalabas dito ng buhay." Sumagot si Adam, "Ang lalaking nasa larawan ay lumabas mula sa isang dungeon. At baka hindi ito ang taong iniisip mo. Ang enerhiyang mahika na kanyang ipinapakita ay tugma sa enerhiya ng isang halimaw, walang babala niyang sinugod ang isa sa aming S-rank na hunter." Naalala mo ba ang insidente ng pagsabog sa HQ ng Hunter Bureau ilang buwan na ang nakalipas? Iyon ang naging balita sa buong mundo. Tinanggal ni Jinwoo ang kanyang sumpa at pinaunlakan si Adam na magpatuloy. Sinabi naman ni Adam na matapos niyang talunin ang aming S-rank hunter, bigla na lamang siyang nawala. Pagkatapos noon, wala nang anumang bakas na natagpuan, parang siya ay nawala na lang at sumama sa hangin. Naiintindihan ko kung ano ang nararamdaman mo. Ang katotohanan ay, ayon sa kanyang profile, siya ang pinakamainam na suspect sa pangyayaring ito. Sinabi pa ni Adam kay Jinwoo na ang dahilan kung bakit ipinakita niya ang larawan sa kanya ay dahil sa taong ito, sapagkat sa international conference ngayong taon, ang mga kinatawan ng mga pangunahing guild sa buong mundo ay magtitipon. Nais ng American Hunter Bureau na magpalabas ng red notice para sa taong ito. Sa madaling salita, ang investigasyon na ito ay hindi na ito itatago sa publiko. Ipinaliwanag pa ni Adam, "Kami ay nais ng Hunter Bureau na mapanatili ang magandang ugnayan. Ito ang dahilan kung bakit ako pumunta rito, upang ipaalam sa iyo ito bago ang pampublikong pahayag." Sa isip ni Jinwoo, ang kanyang ama na nawawala 10 taon na ang nakakaraan ay bumalik bilang isang halimaw. Dahil sa nasaksihan, iniisip ni Adam, ang telekinesis niya ay nasa ibang antas kumpara sa mga mataas na antas na mage hunters na kayang magpagalaw ng mga bagay. Napagtanto niya na ang mga nation-level hunter lamang ang may kakayahan sa telekinesis na may ganoong lakas. Kaya't dito ay natitiyak niya na itong lalaking ito ang ika-6 na nation-level hunter. Ang International Guild Conference ay isang mahalagang pagkakataon kung saan inaanyayahan ang mga guild na kinakatawan ang bawat bansa upang talakayin ang mga kasalukuyang pangyayari at mga pangyayaring darating sa mundo ng mga hunter. Ilang mga araw na ang nakakaraan, ang American Hunter Bureau ay nagpahayag ng listahan ng mga inanyayahan na guild, kasama roon ang Ajin Guild ng South Korea. Ang kanilang pagsali ay naging mainit na usapin sa buong mundo, at ang tanging top rank na nakarehistro sa Ajin Guild ay walang iba kundi si Sung Jinwoo lamang bilang Guild Master. Gayunpaman, kinilala na ng American Hunter Bureau ang katotohanan na ang taong ito lamang ang may sapat na kakayahan upang hamunin ang maraming guilds na may maraming mataas na antas na mga hunters sa buong mundo. Samantala, nagtanong ang mga mamamahayag kay Jong-in bilang pinuno ng Hunters Guild na taon-taong sumasali sa International Guild Conference tungkol sa kanyang reaksyon sa pagpalit ng Ajin Guild sa kanila bilang representante ng South Korea ngayong taon. Sinabi ni Jong-in na kahit na medyo nakakalungkot, ngunit siya ay lubos na ipinagmamalaki na mayroon na tayong isang hunter na maaari nating asahan kung sakaling may isang halimaw na hindi natin inaasahang magpapakita. Dagdag pa nito na wag nating kalimutan ang mga kasapi ng guild at siya mismo ay nakabalik lamang ng buhay dahil kay Hunter Jinwoo.
Sa huli, sinabi ng assistant ni Jong-in sa kanya na 4 na araw na ang lumipas nang makabalik si Hunter Jinwoo mula sa Japan. Ngunit hindi pa rin lumitaw ang Ajin Guild sa anumang mga gate na nagresulta sa 40% na pagtaas ng kita ng mga hunter. Ngunit anuman, iniisip ni Jong-in bago ang pagsusuri ng re-evaluation ng ranggo ni Jinwoo. Pumapasok na siya sa maraming mga dungeon gate sa loob lamang ng isang araw, at nang siya ay maging S-rank, sinimulan niyang linisin ang mga matataas na gate sa teritoryo ng ibang mga guild, kaya napapaisip siya bakit kaya siya tahimik ngayon. Samantala, sinabi ni Jin Choo ng Hunter Association kay Gun Hee na mayroong isang kahilingan para sa data ni Hunter Jinwoo na ni-request mula sa 7-star hunter na si Liu Zigang. Sa pagkarinig lubhang nagulat si Gun Hee na ito ay isang personal na kahilingan mula kay Liu Zigang. Dito nalaman natin na hindi tinanggap ng China ang internasyonal na pamantayan sa pagraranggo ng mga hunter, at sa halip ay gumamit sila ng mga star para sa pag-aidentifika sa lakas ng kanilang mga hunter. Ang pinakamataas na ranggo ay ang 5-star. Gayunpaman, isang tao lamang ang binigyan ng ranggong 7-star at iyon ay si Liu Zigang, at sinabi ni Jin Chul kay Gun Hee na maaaring ito ay dahil nilabanan ni Liu Zigang ang uri ng giant na halimaw hanggang sa China. Marahil iyon ang dahilan kung bakit interesado siya kay Jinwoo na nagpatumba sa lahat ng mga giant. Alam ni Gun Hee na ang malakas ay nare-recognize ang malakas. Sinabi niya kay Jin Chul na tanggihan ang kahilingan na iyon o ipadala na lamang sa kanya ang rudimentaryong datos. Sa matalas sa kabilang dako, sinabi ng assistant ng Scavengers Guild kay Thomas na inaasahan na darating si Jinwoo sa US bukas. Sa parehong oras binuksan ni Dong-su ang pinto. Sinabi ni Thomas kay Dong-su, huwag mong guluhin si Jinwoo. Sinabi ni Thomas, alam ko ang nangyari sa pagitan ng iyong kapatid at ni Jinwoo, at sigurado akong may mga paghihinala ka at gusto mong malaman ang eksaktong nangyari. Ngunit sinubukan pa rin ni Dong-su na itanggi yun, ngunit kaagad na binalaan siya ni Thomas gamit ang kanyang kapangyarihan at sinabi niya, hindi ko natatandaan na binigyan kita ng pahintulot na magsalita. Huwag kang lalapit kay Jinwoo, at iyan ang aking utos. Magpapahinga tayo sa isa sa mga villa na pagmamayari ng guild sa panahon ng kumperensya. Maaari mo bang tanggapin ang aking pakiusap? Sinabi ni Thomas kay Dong-su. Sumagot si Dong-su, sige. At matapos lumabas si Dong-su, sinabi ni Thomas sa assistant na wala siyang pag-asa na makalimutan iyon, kaya ibinigay ni Thomas kay Laura ang misyon na bantayan ng mahigpit si Dong-su hanggang sa umalis si Jinwoo sa US. Nagtanong si Laura, tatanggapin kaya niya ito? Sinabi ni Thomas, well, mas mabuti na ang kaunting pagkayamot kaysa sa pagiging patay, at sigurado ako roon. Balik tayo sa site sa Estados Unidos, makikita natin si Leonard Nierman, kinatawan ng Germany Hunters Guild, at nagtataka kung bakit maraming reporter dito. Ang hunter na kasama niya ay sinabi na dahil ang Koreanong hunter na pinag-uusapan ng lahat ay nakaschedule na dumating ngayon. Sinubukan niyang batiin si Jinwoo, ngunit umatras siya ng masens ang malaking hukbo ng mga shadow soldiers na nakatago sa loob ng anino ni Jinwoo. Dito napaisip siya na sa lakas at dami ng kanyang army maaari na itong sumabak sa digmaan ng mag-isa. Naramdaman naman ni Jinwoo na may taong nakatingin sa kanya, pero sinabi ni Jinho na marahil dahil ang pangalan mo ay nasa lahat ng balita, kaya tiyak na marami kang tagahanga. Lumipat ang tingin ni Jinho at nagtanong kung bakit narito si Jin Chul. Nagsalita si Jin Chul ng medyo nakakahiya, narito siya bilang bodyguard ni Hunter Jinwoo. Agad naman dumating si Adam para eskortahan si Jinwoo sa isang lihim na pag-uusap, at si Jinho naman ay mauuna muna sa hotel. Ipinaliwanag ni Adam na ito ay isang bagay na tiyak na makakabuti sa iyo. Nagtaka si Jinwoo dahil sa pagiging sekreto ng paksa. Sinabi ni Adam, ang ilan sa mga paksa ay nasa kategorya ng top secret. Sinabi ni Adam kay Jinwoo ng diretsahan, sila ay kasalukuyang napipresyur na dahil sa pagkamatay ni Hunter Christopher na isa sa mga haligi ng lakas ng Estados Unidos, at ngayong siya ay patay na desperado kaming makahanap ng iba na maaaring pumuno sa puwang na iniwan niya. Ipinaabot ni Adam ang kamera at pinakita ang projection ng runstone kay Jinwoo. Sinabi niya kay Jinwoo na hinahanap namin ang bagong magmamayari ng runstone na kinuha mula sa dragon. Sinabi ni Jinwoo kay Adam na ibalik ang projection sa katawan ng dragon na si Kamish.
Nagtanong si Jinwoo kung matagal na bang itinatago ng US ang bangkay ni Kamish. At agad na humiling na pumunta na sila roon. Sinabi niya na handa siyang ibigay ang kanyang oras para sa Hunter Bureau, kaya tiyak na may karapatan siyang humiling ng ganito kalaki. Sinabi ni Adam kay Jinwoo na hindi rin niya alam kung saan itinatago ang bangkay ni Kamish. Gayunpaman, kung ito ay isang hiling, hinihiling niya kay Jinwoo na maghintay habang isasagawa niya ang ulat. Sumagot si Jinwoo, pareho tayong maghihintay, kaya't mas mainam na magpunta tayo at maghintay doon ng sabay. Agad na nagulat si Adam ng hiling ni Jinwoo sa Deputy Director at sa Direktor. Sinabi niya kay Adam na manatili sa labas habang tatalakayin nila ito. Dito ay tinanong ni David si Michael kung may ideya ba siya kung bakit gusto niyang tingnan ang katawan ni Kamish. Pareho nilang alam ang kahangahangang kakayahan ng Dragon Kamish at ang mga matataas na hunters ay handang magbabayad ng malaking halaga ng pera upang mabili lamang ang runestone na yon, pero mabilis nilang napagtanto na ang kakayahan ni Jinwoo ay hindi lamang limitado sa mga monster na kanyang pinatay. Isang ideya ang sumagi sa kanilang isip, maaaring kaya ding lumikha si Jinwoo ng mga summons mula sa mga bangkay ng mga halimaw na namatay sa kamay ng ibang hunter. Ito ay magiging nakakagulat kung nais ni Jinwoo na gawin si Kamish bilang isa sa kanyang mga summons. At naisip ni David na hindi dapat pahintulutan ang isang individual na magmay-ari ng ganoong laki ng kapangyarihan. Sinabi naman ni Michael sa kanya, ngunit kung itatanggi natin ang kanyang kahilingan, maaaring mahirapan tayong panatilihin ang magandang ugnayan sa kanya. Kaya't sa huli, sinabi ni David na siya mismo ang mag-escort sa kanya. Maaaring ito ay magandang pagkakataon upang tingnan ang kanyang kakayahan. Sa isip ni Jinwoo ay hindi siya makapaniwala na itinayo ang HQ ng Hunter Bureau sa mismong lugar kung saan natalo si Kamish. Bago nagbukas ang malaking pinto, nasisense na ni Jinwoo ang mahiwagang enerhiya sa hangin. Nagtaka si Jinwoo kung posible pala na magkaroon pa ng natitirang enerhiya sa katawan nito pagkatapos ng 8 taon. At nag-isip kung gaano kalakas ito kapag naging isang sundalo. Sinabi ni David kay Jinwoo na ito ay nakapamatay ng daan-daang elite na mga hunters, at tanging nakatalo lamang nito ay ang 5 natirang national level hunters. Ang katawan nito ay perpektong iningatan mula nang ito'y namatay, at ang lahat ng elektrisidad na ginagamit sa gusali na ito ay mula sa magic crystal ni Kamish. Hiniling ni Jinwoo na umatras ang mga tao na naroon. Pagkatapos ay isinigaw niya ang word praise na Arise, ngunit nabigo ang paghugot ng anino. Sa ikalawang pagkakataon, lumitaw ang anino ni Kamish at sinira nito ang pinapatibay na salamin gamit ang mana ng isang top ranker. Patuloy na sinasabi ni Kamish na patayin. Patayin ang mga tao at nag-charge ng bolang apoy sa kanyang bibig. Sinabi ni Jinwoo kay Kamish, tumigil ka. Matagal nang tinanggal ang mana crystal na nakabaon sa iyong ulo at hindi mo na kailangan sundin ang mga utos ng mga rulers. Lahat ay nagulat nang marinig nila si Hunter Jinwoo na nagsasalita ng wika ng mga halimaw. Sumagot si Kamish kay Jinwoo na ganito pala ang pakiramdam na maging isang alipin ng Shadow Monarch. Bilang isang mapagkumbaba na lingkod na dati naglingkod sa hari ng mga dragons, binabati kita, aking bagong hari. Nagtanong si Jinwoo, naglingkod ka sa hari ng mga dragons? Sumagot si Kamish, oo, aking hari. Naglingkod ako sa hari ng mga Madragons, ang monarch ng pagkawasak. Lubos na namamangha si Jinwoo sa laki ng puot ni Kamish, at may isip na isang shadow soldier ay maaaring magkaroon ng ganitong kalakas at malayang ego. Lampas ito sa anumang halimaw na kanyang na-encounter sa kasalukuyan. Walang duda na siya ay isang kamangha-manghang nilalang. Naisip ni Jinwoo meron hari ng mga patay, ang Shadow Monarch, at ang hari ng mga giant at ang monarch ng simula. Ito ay marahil isa na naman sa 9 na monarch na ipinakita sa akin ng sistema, sabi ni Kamish kay Jinwoo. Ngunit aking hari, kailangan ko nang magpaalam sa iyo, mukhang nahuli na tayo sa pagkikita, aking Panginoon. Ako'y naiinggit sa iyong mga sundalo na maaaring maglingkod sa iyo magpakailanman. Aking hari, mayroong 4 na tao na ipinahiram ang lakas ng mga ruler. Mag-ingat ka sa kanila, aking Panginoon. Bagamat maikli lamang ang ating panahon na magkasama, karangalan ko na makilala ka. Aking bagong hari, at nag-alerto ang sistema na nabigo ang shadow extraction bago pa man matapos ang huling salita nito.
Ang anino ng target ay bumalik sa kawalan, masyadong matagal nang namatay ang target, kaya walang bisa ang anumang susunod na pagtatangka sa extraction. Sinabi ni Jinwoo kay Adam na ipatranslate sa direktor na lubos siyang humihingi ng paumanhin at tutustusan niya ang mga gastusin para sa mga pinsala. Pagkatapos, sinuntok ni Jinwoo ang pader habang umaalis dahil sa pagka-bigo ng i-extraction ng anino ni Kamish. Habang bumabalik si Jinwoo sa lugar ng pulong, sinabi ni Jinchul kay Jinwoo kung nagkita ba sila ni Hunter Jinho. Agad itong umalis pagkatanggap niya ng iyong mensahe, sabi na naghihintay ka raw sa kanya sa opisina ng Hunter's Bureau. Labis na naguguluhan si Jinwoo at sinabi, ano ba ang pinagsasabi mo? Doon nga ako nang galing, sinabi ni Adam kay Jinwoo na wala sa visitor log ang pangalan ni Jinho, at sinabi ni Jinchul, hindi maaari. 2 oras na ang nakalipas nang dumating ang mga hunter mula sa scavenger upang personal na sunduin siya. Sinabi ni Adam, bagaman may malapit na ugnayan ang Scavenger Guild sa Hunter's Bureau, wala silang otoridad na gumawa ng aming mga tungkulin bilang kapalit. Kaya tawagan na natin sila ngayon. Sa mga narinig may masamang pakiramdam si Jinwoo tungkol dito. Matapos matanggap ang tawag mula kay Adam, sinabi ni Laura kay Adam na titingnan namin ito ng mabilisan, dahil maaring siya ay may kaalaman sa nangyayari. Ang tinutukoy nito ay walang iba kundi si Dunsu. Tumingin si Adam kay Jinwoo at sinabi, sinasabi ng Scavenger Guild na kanilang inaalam ito at makikipag-ugnayan sa amin ng mabilisan. Habang si Jinwoo ay patungo na sa paghahanap kay Jinho, sa isip ni Jinwoo, siya ay walang ingat sapagkat hindi niya inatasan ang sinuman sa kanyang mga anino na bantayan si Jinho pagkatapos gamitin ang Shadow Exchange upang iligtas ang buhay ni President Myunhan noong kamakailan lamang. At kapag mangyari muli ang pangyayari na katulad noon, hindi niya mapapatawad ang sarili. Sinumon ni Jinwoo ang kanyang buong hukbong Shadow upang alamin ang lokasyon ni Jinho. Sa kabilang banda natuklasan ni Thomas na lahat ng mga hunter ay nasugatan at nawalan ng malay dahil kay Dongsu. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan na hanapin siya agad bago pa siya mahanap ni Jinwoo. Samantala nakikita natin na nakatayo si Jinwoo sa tuktok ng gusali at napapaisip siya na tiyak ito ay may kinalaman kay Dongsu. Sigurado siyang matagal na nitong pinaghandaan ang pagpasok namin sa Amerika upang malaman ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Pareho kaming nakaligtas sa dungeon na yon. Kaya tiyak na naniniwala siya na kami ang pumatay sa kanyang kapatid. Hindi pinagsisisihan ni Jinwoo ang kanyang ginawa noon, pero hindi sana nangyari ito kung naglagay lang siya ng bantay sa kanya noon. Sa kabilang banda, hindi pa rin natukoy ang lokasyon ni Dongsu. Sa isip ni Thomas, bagamat S-rank hunter si Dongsu, marahil alam niya ang laki ng agwat ng lakas sa pagitan nila ni Jinwoo. Kaya kung gagawa siya ng isang kamangmangan, kahit na alam niyang hindi niya kayang talunin si Jinwoo, ibig sabihin ay may ibang motibo siya. Tinawagan ni Thomas si Laura. Ano ang kalagayan? Sinabi ni Laura sa kanya, sa tulong ng Hunter's Bureau, na analisa namin ang mga kilos ni Dongsu sa nakaraang buwan. May 3 pagkakataon kung saan siya lumayo sa kanyang karaniwang ruta ng aktibidad. Sinabi ni Thomas na ipadala lahat ng tauhan natin doon, papunta na ako ngayon. Samantala nagkakagulo na rin sa panig ng Hunter's Bureau, dahil gumagalaw na ang lahat ng miyembro ng Scavenger Guild, ibig sabihin, si Thomas ang nasa likod nito. Samantala, sa isang bodega, sinabi ni Dongsu na wala siyang balak gawin ang kung anuman sa kanya, may isa lang akong bagay na gusto malaman. Sabi ni Don sa kanyang isip, binalaan ako ni Master Thomas na huwag lapitan si Jinwoo, pero wala naman akong balak talunin si Jinwoo mula sa simula pa lang, dahil may isa pang tao na maaaring magbigay sa akin ng mga kasagutan. Iniisip nito na kung sasabihin lang nito sa akin ng tapat kung ano ang nangyari sa kapatid ko sa loob ng dungeon, palalayain ko si Jinho ng walang gasgas. May isa lang akong gustong marinig, si Sun Jinwoo ang pumatay sa kapatid ko, at kapag narinig ko na yon tapos na ako kay Jinho, patuloy na sinasampal ni Dongsu si Jinho upang gisingin siya. Isang hunter maliban sa kanya ang nagsabing matibay si Jinho sa palagay ko. Siya ay isang tanker type hunter. Dahil ang isang normal na tao ay patay na ngayon kung ito man ay nasa kanyang kalagayan, sabi ni Dongsu, hindi ko alam kung bakit nagmamatigas itong mukhang inosenteng hangal na ito. Pinupuri ko ang tapang mo, sabi ni Dongsu. Pero hindi magiging dahilan ang pagiging matigas ng ulo mo para ikaw ay patawarin ko.
Muling binalaan ni Dongsu si Jinho at sinabi, "Ayaw kong patayin ka. Ang taong nakangisi sa likod ko ay isang magaling na healer at ililigtas kanya tuwing ikaw ay malapit ng mamatay." Ibig sabihin, hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang gusto kong malaman, magdurusa ka rito magpakailanman. At nasa isang lugar tayo na nagsara na sa loob ng mahigit na 5 taon. Kaya walang taong makakarinig sa'yo para iligtas ka kahit gaano ka pa sumigaw. Subalit kahit na ganoon, ipinakita lang ni Jinho sa kanya ang kanyang gitnang daliri habang nagsasabing, "Fuck you," dahil sa inasta ni Jinho mas lalong nagpapagalit ito kay Dongsu at muli niyang inihampas ang ulo nito sa pader. Agad naman siyang sinabihan ng hunter na nasa tabi niya na mag-ingat dahil ayaw niyang harapin ang pagpatay para sa pera. Nang sabihin ni Dongsu kay Jinho na ngayon pa lamang nagsisimula, nakakita siya ng orc sa harap ng bodega. Nagtataka siya at napaisip kung may malapit ba na dungeon na nag-break o kung ano. Agad niya itong sinugod at nang halos marating na ng suntok ang orc, bigla silang nakarinig ng salitang exchange. Samantala sa lugar ng ina ni Jinwoo, nag-aalala siya kung ano na ang ginagawa ni Jinwoo. Iniisip ni Beru sa kanyang sarili, "O, ina ng aming hari, kung mayroong anumang bagay na hindi kayang malampasan ng Panginoon namin, walang ligtas sa mundo mula rito." At bigla nadama niya ang isang pakiramdam kay Jinwoo na minsan nang nadama niya, ang hari ay puno ng galit. Sa kabilang banda sinabi ni Jongsuo sa mga miyembro ng kanyang guild mula sa Knights Guild na maraming aksidente na nangyayari sa mga dungeon kamakailan, kaya dapat silang mag-ingat at matagumpay na malinis ang mga ito. Bigla sinabi ng hunter na laging sumusunod sa kanya na nakita niya ang anino sa ilalim ng mga paa ni Jongsuo ng 2 beses na gumalaw, ngunit binaliwala ito ni Jongsuo at sinabihan siya na magpahinga ng araw na yon. Balik tayo sa US, sinabi ni Thomas sa driver na itigil agad ang kotse dahil nagsimula na ang digmaan. Tinadyakan niya ang pinto at sinabihan ang driver na sundan siya sa pinakamabilis na paraan at dali-daling tumungo siya sa gitna ng labanan. Sa eksena kay Jinwoo, isang kritikal na suntok ang tumama sa sikmura ni Dongsu na nagpapalipad sa kanya sa kabilang dako ng building. Dito ay makikita natin ang galit sa mukha ni Jinwoo. Samantala sinusubukan niyang painumin ng health potion si Jinho, ngunit hindi magagamit ang mga health potion upang bumawi ng kalusugan kapag ang HP ay mas mababa sa 10%. Nagsalita si Jinwoo sa Koreanong lengguwahe at humihiling sa tagapagpagaling na pagalingin siya, ngunit lumabas si Dongsu at etranslate ito para sa kanya. Gayunpaman, sinagot ng tagapagpagaling na kailangan ni Jinwoo na tanungin ang kanyang boss bago niya gawin ang hinihiling nito. Sa pagkarinig agad nitong binalibag ang ulo nito sa pader. Matapos iyon, nagtanong si Jinwoo sa isa pang hunter kung siya ba ang tagapagpagaling, ngunit sa pagtingin, napagtanto niya na hindi ito ang tagapagpagaling ay agad naman niya itong pinatay. Kahit sa sandaling ito, si Jinho ay nagsasalita ng malumanay, sinabihan si Jinwoo na mag-ingat ka sa kaaway mo. Dito nagtanong muli si Dongsu, "Pinatay mo ba ang aking kapatid at mga kasama niya?" Sinabi ni Jinwoo kay Dongsu na tanungin niya ang kanyang kapatid kapag nakita na sila muli. Sinubukang suntukin ni Dongsu si Jinwoo, ngunit makikita na sadyang malaki ang agwat ng kanilang kakayahan. Iniwasan ni Jinwoo ang suntok at nag-counter ng isa pang kritikal na suntok sa kanyang tagiliran. Matapos lumipad ng malayong distansya agad nag-blink si Jinwoo at inihampas ang ulo nito sa sahig ng paulit-ulit. Bigla ay dumating na si Thomas at sinabihan si Jinwoo na huminto. Sinabihan niya si Jinwoo na hayaang makawala si Dongsu pagkatapos ay kalimutan na lamang ang mga pangyayari ngayong araw. Sumagot si Jinwoo sa kanya, "Ano kung hindi ako sumunod?" Sinabi ni Thomas, "Kakailanganin kitang pigilan sa pamamagitan ng puwersa." Ibinato ni Jinwoo si Dongsu at sinabing, "Sige." Sa sandaling ito, inisip ni Dongsu na wala ka ng ibang pagpipilian kundi makialam. "Thomas, patayin mo si Jinwoo para sa akin." Tanong ni Thomas kay Jinwoo, "Marahil hindi mo ako kilala, ngunit syempre alam ni Jinwoo kung sino siya, pero para sa kanya hindi na ito mahalaga sa ngayon." Makikita natin ang nakaraan ni Thomas. Lumaki si Thomas Andre sa isang dukhang pamilyang immigrant. Palaging napapalibutan siya ng mga oposisyon. Wala siyang anumang pag-aari, ngunit ang langit ay nagkaloob sa kanya ng isang regalo, isang di karaniwang talento na nagdulot sa kanya upang hindi pa kailanman natatalo, isang kahangahangang lakas, ang lakas na matalo ang iba.
Sa pamamagitan ng walang hanggang bilang ng mga laban na kanyang pinagdaanan, pinatunayan niya ang halaga ng kanyang talento. Sinuri niya ang epekto ng kanyang kapangyarihan sa mga taong sumalungat sa kanya. Lakas, kapangyarihan, at kayamanang puwersa. Dahil dito nabuhay siya tulad ng isang hari, at pinamamayanihan ang lahat ng uri ng kapangyarihan na iyon. At nang lumitaw ang iba't ibang uri ng kapangyarihan sa mundo, sinamantala niya ang pagkakataon na maging isang tunay na hari. Tinapos niya ang mga humaharang sa kanyang landas. Ang mga nagmamaliit naman sa kanya, ay kanyang pinapaluhod. Sinabi nito na karahasan ang susi at wala ng iba pa. Alam niya mula sa kanyang karanasan kung paano tratuhin ang mga hindi sumusuko sa kanya. Sa labas ng building makikita natin na nagtipon ang lahat ng miyembro ng Scavengers Guild. Bigla tumilapon si Thomas sa labas at napaatras ng malayo. Nag-utos si Jinwoo kina Egris at Kaiser na dalhin si Jinho sa pinakamalapit na ospital upang masiguradong makatanggap siya ng lunas anuman ang mangyari. Matapos umalis si Kaiser, ang lugar na yon ay naging isang lugar ng digmaan sa pagitan ni Jinwoo at ng buong Scavengers Guild. Sa sandaling ito, hindi na nag-aalala si Thomas kay Dongsu. Dahil nakakadama siya ng pagkapahiya dahil sa pangmamaliit sa kanya ni Jinwoo, natanto niya na ang tanging paraan na maipapakita niya ang kanyang kapangyarihan ay ang pagpatay kay Jinwoo ng tuluyan. Sinabi ni Thomas kay Jinwoo, hindi pa huli para aminin ang iyong mga pagkakamali at umatras. Kung gagawin mo ito ngayon at humingi ng paumanhin, hahayaan kitang mabuhay. Hindi nagsalita si Jinwoo bagkus ipinakita niya ang kanyang gitnang daliri kay Thomas. Sinabi ni Thomas kay Jinwoo, pagsisisihan mo na hindi mo tinanggap ang kabaitan ko. Sa mabilis na pangyayari agad nagsimula ang digmaan sa pagitan ng membro ng Scavengers Guild at Shadow Army. Napansin ni Thomas ang paggamit ni Task ng isang shield upang protektahan ang karamihan sa mga anino. Kaya agad niyang sinugod ito at pinatagos ang sarili sa mukha ni Task at sumugod diretso sa loob ng bodega upang hanapin si Jinwoo. Sa pagkakita kay Jinwoo agad itinulak ni Thomas ang isang shadow tanker. Ngunit bigla nag-blink lang si Jinwoo sa kanyang harapan at binigyan siya ng saksak. Ngunit napansin niyang hindi makapasok ang kanyang punyal sa depensa ni Thomas. Sinuntok ni Thomas si Jinwoo at sinabihan siya, huwag mong maliitin ang isang national level hunter. Ginamit niya ang psychokinesis upang hilahin si Jinwoo papalapit sa kanya. Gayunpaman, ginamit din ni Jinwoo ang ruler's authority kay Thomas. Nag-isip si Thomas kung plano ba ni Jinwoo na durugin ako ng ganito. Nararamdaman niya na parang nakatali siya sa kanyang kinatatayuan. Nagulat si Thomas na kahit hinahatak niya si Jinwoo palapit sa kanya, pinili pa rin ni Jinwoo na umatake. At nang kumonekta ang suntok ni Jinwoo kay Thomas, muli itong nagulat na nagpadugo ang suntok ni Jinwoo sa kanya. Hindi tumitigil si Jinwoo sa kanyang pagsalakay na waring binubuli si Thomas, habang sinasabi dito, ano ang sinabi mo kanina? Sinabi pa ni Jinwoo, ngayon ipaparanas ko sa iyo ang pagkakaiba sa antas ng ating lakas at ang kawalan mo ng pag-asang manalo. Sa mga narinig na pangungutya mas nagalit si Thomas, at habang paulit-ulit na sinasalakay siya ni Jinwoo napagtanto niya na wala siyang ibang pagpipilian kundi gamitin ang kanyang huling skill na reinforcement. Sa sandaling iyon nag-isip si Jinwoo na may apat na mga tao na humiram ng kapangyarihan ng mga ruler. Marahil siya ay isa sa 5 nakaligtas mula sa pagsalakay sa Dragon Kamish Raid, at sila ang national level hunter. Dito makikita natin na ang reinforcement skill ni Thomas ay nagpataas ng kanyang depensa at lakas ng pag-atake. Binabalot nito ang kanyang ulo hanggang paa na mistulang isang gintong armor at ang kanyang buhok ay kulay nagliliyab na ginto. Habang sinusubukan ni Jinwoo na tumakbo patungo kay Thomas, bigla naman hinampas ni Thomas ang kanyang mga kamao sa lupa na lumikha ng malalaking shockwave sa paligid. Kaagad niyang ginamit ang skill na capture, ngunit agad naman itong naiwasan ni Jinwoo habang nasa ere. Iniisip ni Jinwoo sa kanyang sarili, napakalakas na kapangyarihan. Parang isa itong black hole na humihigop sa akin, at malamang kanina pa ako nahigop nito kung hindi lang dahil sa ruler's authority. Ang black hole na skill ni Thomas ay kusa namang sumabog na nagpawasak sa buong gusali, at sinabi ni Thomas kay Jinwoo na sa susunod niyang tira hindi na siya magmimintis. Maraming miyembro ng Scavengers Guild ang nadamay sa malaking pagsabog at nagtatangkang iligtas ang mga naipit sa gitna ng labanan.
Sumugod si Thomas kay Jinwoo, ngunit tinadyakan lang siya ni Jinwoo. Ginamit ulit ni Thomas ang paggamit ng capture kay Jinwoo, at ginamit naman ni Jinwoo ang Ruler's Authority. Ngayon pinagsasama niya ang lahat ng kapangyarihan sa isang suntok. Nag-isip si Thomas na hinahatak naman siya ni Jinwoo ngayon. At ito ngayon ay mas bumibilis pa, napasabi si Thomas, iniisip kaya niyang harapin ako sa isang banggaan. Pagkatapos magpang-abot ang kanilang mga suntok, hindi makapaniwala si Thomas na nabasag ang kanyang braso. Iniiwasan muli ni Jinwoo ang mga pag-counter ni Thomas at ginamit niya ang kanyang tuhod upang mabasag ang helmet ni Thomas. Samantala, bumaba si Adam White mula sa sasakyan. Hindi nila lubos maisip ang napakalakas na enerhiyang pumapalibot sa kapaligiran. Sinabi ng isa sa mga hunter kay Adam, delikado ito, kailangan nating patatagin ang ating mga sarili sa mga susunod na mangyayari. Pagkalipas ng ilan pang sandali ang labanan ay umabot na din sa kanilang harapan. Sinabi ni Adam sa hunter, kailangan na nating pigilan sila. Makikita na patuloy pa rin ang pagsuntok ni Jinwoo kay Thomas. Sa parehong oras na isip ni Thomas, paano nagkakaroon ng ganitong lakas at bilis ang isang magic-type hunter? Naisip niya na sinabi rin ito ni Ryuji sa kanya noong huli silang magkita. Samantala sa kabila ng lahat ng pagtatangkang pag-counter sa atake ni Jinwoo, ngunit pinipigilan lang lahat ito ni Jinwoo. Iniisip ni Thomas na ang lakas ko upang malupig ang aking mga kaaway ang tanging dahilan kung bakit ako nabubuhay. At sa huli sumigaw siya, huwag kang mag-isip na matatalo mo ako sa pamamagitan lang nito. Binigyan siya ni Jinwoo ng siko at sinabihan, katulad ng sinabi ko, hindi mahalaga kung sino ka. At nagpatuloy na sinuntok si Thomas. Sa muli nagtangka si Adam White na pigilan siya, ngunit hindi pa rin tumigil si Jinwoo sa kanyang mga suntok hanggang sasabihin na ni Thomas na siya ay talo na. Ako ay sumusuko na. Dito makikita natin na nasa 70% ng kanyang pang-itaas na armor ay nasira na ni Jinwoo gamit lang ang kanyang mga kamay. Hindi makapaniwala ang hunter na nakasaksi sa mga pangyayari. Ilang mga hunter kaya sa mundo ang kayang gawin ito kay Thomas. Hiniling ni Adam White sa tagapagpagaling ng Scavenger Guild na agad na gamutin si Thomas. Gayunpaman, ayon sa tagapagpagaling, ang bawat buto sa katawan ni Thomas ay nabali at malubha rin ang pagdurugo ng mga laman loob nito. Dagdag pa nito na hindi niya kakayaning gamutin ito ng mag-isa at kakailanganin niya ang tulong ng mas malalakas na mga healer. Dagdag pa nito na tanging ang isang national level hunter lamang tulad ni Thomas ang maliligtas sa ganitong karaming pinsala. Kung ibang hunter ang sumailalim sa parehong mga sugat, sila'y namatay na ng higit sa 10 beses. Sa huli natapos ang labanan na tanging si Dongsu lamang ang namatay. Karamihan sa mga miyembro ng Scavenger Guild ay nasugatan o malubhang nasaktan. Samantala ginamit ni Jinwoo ang skill na Shadow Exchange upang makipagpalit ng pwesto kay Beru. Marahil sa ngayon ay pinapagaling ni Beru si Jinho sa Amerika ng buong kakayahan niya. Itinanong ni Jinwoo ang Shadow sa tabi niya. Matagal ka nang hindi nakapunta sa Korea, hindi ba? Ikaw ay tumitingin ngayon sa Seoul. Dito makikita natin ang bagong Shadow ni Jinwoo na walang iba kundi si Dongsu. Sinabi ng Shadow kay Jinwoo, Hari ko, humihiling ako na bigyan mo rin ako ng pangalan. Sinabi ni Jinwoo na ikaw ay namatay dahil sa iyong kasakiman. Kaya ano sa palagay mo kung tatawagin kita bilang Greed? Ngayon, ibalik mo ang iyong ulo sa sahig. Kinabukasan sa International Guild Conference. Maraming mga reporter, dahil sa labanan kahapon, sinabi ni Michael kay Jinwoo na nakakuha sila ng mga testimonya mula sa mga kasabot ni Dongsu. Ang Hunter Bureau ay magbibigay ng opisyal na pagsasalaysay tungkol sa pangyayari sa lalong madaling panahon. At iniisip ni Jinwoo na ayaw niya nang maalala ang pangyayaring iyon. Sa ngayon mayroon lamang siyang isang dahilan kung bakit siya pumunta sa Amerika, at kapag natuklasan na niya ang kanyang gustong malaman, tapos na siya rito. Sinabi ng translator kay Jinwoo na isasalin nito sa iyo ang kanilang mga sinasabi sa pamamagitan ng mga earpiece na ito. At sa pagbukas ng pinto, karamihan sa kanila ay nakatitig kay Jinwoo at nagtatanong kung siya ba ang asyanong hunter na nagpabagsak kay Thomas hanggang sa halos na mamatay ito. Mukhang siya rin ay malaki ang naging papel sa Tokyo Gate Incident. Pagkatapos na umupo si Jinwoo, nagsimula ang isang pulong.
Bumati si Dr. Belzer sa lahat at sinabi sa kanila na marahil ay alam na ninyo na ang bilang ng mga gate na nabubuo araw-araw ay tumaas at nag-umpisa na ding lumitaw ang mas malalakas na mga halimaw. Malawakang iniulat nito na ang pagkakalap ng mahika sa atmosfera ay patuloy na tumitindi. Ngunit nais kong magbanggit ng ibang termino para sa mahikang ito sa atmosfera hanggang sa makahanap tayo ng mas angkop na tawag. Paano kung tawagin natin ito bilang ang magic sphere? Nagpatuloy si Dr. Belzer. Sinabi nito na sa kasalukuyan, ang magic sphere ay nagtitipon sa itaas ng kalangitan ng mga lugar na nakikita nyo sa screen. At sa lahat ng mga lugar na yon, ang magic sphere ay pinakamalakas na nagkakalap dito sa Seoul, South Korea. Sa narinig muli ay tinitignan ng lahat si Jinwoo. Ngunit sinabi ni Dr. Belzer na wala nang dahilan para tingnan si Ginoong Jinwoo nang ganoon kung siya man ang nagtataguyod ng magic sphere sa itaas ng kalangitan. Hindi na dapat nating ikagulat ito sapagkat si Ginoong Jinwoo ay sadyang hindi nasaklaw ng kapangyarihan bilang hunter dahil ang lakas niya ay lumampas na sa kategorya bilang isang hunter. Sa kaisipan ni Jinwoo, 9 na lugar. Maaaring kaugnay ito sa bilang ng mga soberano. Patuloy na sinabi ni Dr. Belzer, dahil hindi natin alam ang sanhi nito, wala tayong magagawa para harapin ito sa ngayon. Gayunpaman, ang hindi pagkakaroon ng kakayahan para harapin ito ay hindi ibig sabihin na walang pangangailangan na harapin ito, dahil dito ang mundo ay maaaring kakaharapin na naman ang isang malaking pagbabago. Pagkatapos ng presentasyon, si David na ang magpapatuloy at mag-aanunsyo ng isang balita. Halos 2 linggo na ang nakalilipas, pinatay si Hunter Christopher Reed ng isang grupo ng mga di kilalang salarin. Sa pagkarinig ang mga partisipante ay hindi makapaniwala, ngunit agad silang nag-isip na tanging isang national level hunter lamang ang kayang pumatay sa katulad na antas ng national level. Dito ay muling tinitignan nila si Jinwoo. Sinabi ni David, ang balita tungkol kay Chris ay opisyal na ilalabas bukas. Makinig kayong mabuti para walang mangyaring hindi pagkakaintindihan. May isang lalaki na pinaghihinalaang siya ang nasa likod ng krimeng ito. Samantala naisip ni Jinwoo na ang mga dungeon ay teritoryo ng mga ruler. Sinabi sa akin ni Kamish noon na may 4 na mga tao na humiram ng lakas galing sa mga ruler. Dito ay na-curious si Jinwoo sa mga ruler dahil nagpadala sila ng isang halimaw sa anyo ng kanyang ama. Marahil ay may kinalaman ito sa sinabi ni Kamish. Sinabi ni David na ang lalaking natagpuan sa isang gate sa Estados Unidos ay isang halimaw na kayang magsalita ng tao. Bukod pa rito, humiling kami ng tulong kay S-Rank Hunter Dong-soo na nagsasalita ng Koreano upang pangunahan ang investigasyon. Ngunit sinugod niya si Dong-soo sa gitna ng investigasyon at sinunog ang tanggapan ng Hunters Association at sa lakas ng humanoid na nilalang na yon, maaaring tinarget na niya si Hunter Chris kasama ang iba pang malakas na humanoid monster na katulad niya. Ito ang konklusyon ng ulat. Samantala sa pagkakita ni Jinwoo sa larawan ng kanyang ama sa slideshow ng presentasyon, nararamdaman niya na ang kanyang ama ay nagsasalita sa kanya at ito ay nagsasabing hindi ka na dapat tumapak pa sa Korea. Sinasabi ko ito hindi para sa aking anak, kundi para sa iyo, o hindi ka makakapagpahinga kahit nasa iyong kamatayan. Bigla lumabas si Dong-soo at sinabi kay Jinwoo na tulad ng suspetsa mo, aking hari. Naisip ni Jinwoo na walang duda tungkol dito, ang lalaking iyon ay ang kanyang ama. Sinabi ni David na plano nilang humingi ng tulong mula sa lahat ng guild sa buong mundo upang hulihin ang mga suspect. Ayon sa Q&A, ang mga emissions ng magic mula sa ama ni Jinwoo ay lubusang katulad ng isang halimaw, kaya pinaghihinala ang halimaw nga ito. Sa panahon ng Q&A, may nagtanong tungkol sa pagkakakilanlan ng mga hunter kung konektado ba ito sa isa sa mga hunter na naroroon. Kaya't nagpasya silang hindi ibunyag ang impormasyong yon. Ngunit si Liu Zigang ang nagtaas ng kamay at direktang nagtanong tungkol sa ugnayan ng halimaw kay Jinwoo. Matapos ibunyag ang pagkakakilanlan, nagkaroon ng maraming ingay sa pagpupulong. Tinanong ni Liu Zigang si Jinwoo kung ano ang gagawin niya kung ang suspetsado ay mapatunayan na ang nawawalang ama niya at subukan itong i-hunt ng ibang mga hunter. Sinabi ni Jinwoo na tama lamang na i-hunt ng mga hunter ang mga halimaw at kung ang kanyang ama ay tunay na isang halimaw, siya mismo ang tatapos sa kanya. Gayunpaman, kung ang taong iyon ay ang tunay na ama niya, ipagtatanggol niya ang kanyang pamilya,
Kahit pa ibig sabihin nito ay magiging kalaban niya ang bawat isa sa mga hunter sa buong mundo. Sa pagkatapos ng conference, tinanong ni Adam White si Jinwoo kung seryoso siya sa sinabi niya kanina. At sinagot ni Jinwoo na oo. Sa pagkarinig tila nagulat si Adam na sinabi ni Jinwoo ang ganung bagay sa harap ng 500 sa pinakamalalakas na mga hunter sa buong mundo mula sa higit sa 120 iba't ibang bansa. Marahil, mayroong 2 hunters, kasama na siya, na maglalakas ang loob na magsabi ng gayong bagay. Tinanong ni Jinwoo kung sino ang isa pang tao, at sinagot ni Adam na siya ay nasa ospital ngayon. Inimbita ni Adam si Jinwoo na sumama sa isang salu-salo sa lalong madaling panahon. Biglang lumapit si Liu Zigang at nagsalita sa lengguaheng Chino. Isinalin naman ni Adam ito para kay Jinwoo, na sinabi ni Liu na nahuli niya ang isang giant na halimaw na pinatakas ni Jinwoo sa baybayin ng China. Nagulat si Jinwoo na si Adam ay marunong magsalita ng mga wika ng Asia ng maayos. Ayon kay Adam mismo, patuloy na sinabi ni Liu na siya ay nagulat na mas malakas pala ang giant na halimaw kaysa sa inaasahan niya. Kaya siya ay mas lalong nagnanais na makita si Jinwoo ng personal mula noon at curious na makita kung anong klaseng hunter ang kayang talunin ang mga malalakas na halimaw ng napakadali. Dagdag pa niya na ang kamakailang pangyayari ay walang duda na ang may mali ay si Hunter Thomas at nagpahayag pa siya na umaasa siyang hindi miyembro ng pamilya ni Jinwoo ang suspect. Nadama ni Jinwoo na si Liu Zigang ay iba sa unang impresyon niya at natagpuan niya itong isang interesanteng tao. Ang huling bagay na sinabi niya bago umalis ay hindi niya nais na kailanman makipaglaban kay Jinwoo. Pagkatapos ng kanilang maikling pag-uusap, inimbitahan ni David si Jinwoo na makipagkita kay Shellner. Sinabi ni Shellner kay Jinwoo na araw-araw niyang napapanaginipan na hinahunt ang mga pinakamahusay na mga hunter ng isang taong hindi niya makilala. At ilang araw ang lumipas, ang mga panaginip na ito ay naging totoo. Nagtanong si Jinwoo kung kasama ba si Christopher Ruon. Sinabi ni David na binalaan nila siya dati, ngunit hindi siya nakinig. Sinabi ni Shellner na hindi titigil ang mga nilalang na yon na i-hunt ang mga hunter. Kaya umaasa siyang kayang protektahan ni Jinwoo ang mga hunter. Sinubukan ni Shellner na matandaan ang mga mukha ng mga tao sa kanyang panaginip, ngunit walang silbi, kaya nagdesisyon siyang subukan ang ibang paraan upang tiyakin ang kanilang pagkakakilanlan gamit ang kanyang kakayahan sa loob ng mga panaginip. Sa panahong iyon, tumingin si Shellner sa mga mata ni Jinwoo at natuklasan ang kanyang pagkakakilanlan. Naalala niya ang walang hanggan at malakas na kapangyarihan na taglay niya. Nang magkasalubong ang kanilang paningin, siya ay napilitang magising mula sa pagkakatulog. Naalala pa rin niya ng klaro ang tinig na narinig niya mula dito nang magtagpo ang kanilang mga mata. Nagtanong si Jinwoo kung ano ang sinabi nito. Sinagot ni Shellner na bumalik at maghanda para sa digmaan. Sa isip ni Jinwoo, ito ang laban sa pagitan ng mga ruler ng mga soberano na sinabi ng hari ng mga giant sa kanya. Dito ay na-curious siya kung saan panig ang mga pumapatay sa mga hunter. Nagtanong si Jinwoo. Ngunit ano ang kinalaman nito sa iyong hiling na protektahan ko ang mga hunter? Sinagot ni Shellner, sapagkat nadidetect ko ang katulad na kapangyarihan na nasa iyo. Sa isip ni Jinwoo, kung nakita niya ang parehong kapangyarihan mula sa mga nilalang sa kanyang panaginip, ito ay marahil ay nasa panig ng mga rulers. Sinabi ni David kay Jinwoo na sila ay isang mga nilalang na higit pa sa mga hunter, kaya kailangan nila ang tulong ng kanyang malakas na kapangyarihan upang labanan ang kanilang mga kalaban. Sa totoo lang, hindi sila lubusang kumbinsido sa simula nang sabihin sa kanila na siya lang ang makakapagprotekta sa kanila. Ngunit nagbago ang kanilang isip matapos masaksihan ang labanan sa pagitan niya at ni Hunter Thomas kahapon. Hindi nila inaasahan na tutulong siya sa kanila nang walang anumang kabayaran, at inalok nila ang anumang gusto niya kahit na ito pa ang pinakamahalagang kayamanan na runestone ni Kamish. Nagtatanong si David kung ano ang mangyayari kung mawala ang lahat ng malalakas na mga hunter sa mundo, at naniniwala siyang hindi kakayanin ng mundo ang kalagayan na iyon. Sinabi ni Jinwoo na hindi pa niya alam kung kanino siya makikipaglaban kaya tinanggihan niya ang hiling. Nag-isip si Adam na maaaring may kaugnayan ito sa ama ni Jinwoo, dahil ngayon sigurado na siya kung saang panig ito sasama sa hinaharap. Gayunpaman, huminto si Jinwoo ng 2 hakbang at hiningi kay Adam na ipasa sa kanya ang listahan ng mga hunter na nais nilang protektahan.
Sinabi niya na magiging malugod niyang tinatanggap kung mabibigyan siya ng pagkakataon na makilala ang mga hunter na yon. Kinagabihan nagpunta sina Jinho at Jinwoo sa Knights of the Hunters. Nang pumasok sila sa salo-salo agad naramdaman ng ibang mga hunter na si Jinwoo ay nasa ibang antas at si Jinho ang taong sinagip ni Jinwoo mula kay Thomas. Nagpakilala ang isang hunter sa kanila at siya ang CEO ng Global Corporation na espesyalista sa pakikipagkalakalan sa labi ng mga monster. Dito sinabi nila kay Jinho na gusto nilang bilhin lahat ng giant monsters na napatay ng Ajin Guild. Habang sina Jinho at ang hunter ay nag-uusap, ipinasa ni Adam ang listahan. Sinabi nito na ang 10 nakalista dito ay ang mga nangungunang hunter base sa puntos. Nagtanong si Jinwoo kung pangilan siya sa ranking. Sinagot ni Adam, kung isasama natin ang giant monsters na napapatay mo, malamang pangatlo o pang-apat ka. Sa isip ni Jinwoo, ang una ay si Thomas, ang pangalawa si Liu Zigang, ang pangatlo si Christopher Reed, at ang ika-apat ay si Siddharth. Pagkatapos nito, nag-isip si Jinwoo na mas mainam na ilagay na lang niya ang isang shadow soldier sa bawat isa sa kanila kaysa sa kailangan niyang matandaan ang lahat ng kanilang mga pangalan. Nagpasya si Jinwoo na makipag-ugnayan sa mga ruler sa pamamagitan ng mga hunters na ito upang kumpirmahin kung sino ang kailangan nilang labanan. Biglang lumapit si Thomas kay Jinwoo at ipinaalam sa kanya na sobrang napinsala ang kanyang braso mula sa napakalakas na magic power at hindi sapat ang magic ng healer para magpagaling nito. Bagaman unti-unti itong naghihilom, malayo pa ito sa ganap na paggaling. Nagtaka rin si Thomas kung bakit pinatawad ni Jinwoo ang Scavenger Guild kahit na may kapangyarihan siyang lipulin silang lahat ng gabing iyon. Sinabi ni Jinwoo na hindi sila ang nagkasala sa kanya at walang dahilan para sila ipatayin niya. Pagkatapos nito, ipinahayag ni Thomas ang kanyang hangarin na magkaroon ng grand funeral para kay Dongsu kahit na malaki ang kanyang nagawang kasalanan. Nagtanong rin siya kung pwede silang kumain sa labas ni Jinwoo kapag gumaling na ang kanyang braso. Ipinaalam ni Laura kay Jinwoo na ipinapakita ni Thomas ang kanyang pasasalamat sa pagpapatawad sa mga miyembro ng guild. At dahil dito nais niyang magbigay ng regalo sa kanya. Humiling siya ng contact information ni Jinwoo at sinagot niya na gusto niya ng isang kapaki-pakinabang na punyal. Nagmungkahi si Adam na makipagkita at batiin ang mga hunters sa listahan. Ngunit tumanggi si Jinwoo at nagtanong tungkol sa kinaroroonan ng pang-anim na nangungunang hunter. Sinabi ni Adam na nawalan sila ng komunikasyon sa kanya ilang araw na ang nakakaraan. Dito natanto ni Jinwoo na malamang ay patay na siya, na nangangahulugang 7 tao na lang ang natitira. Samantala sa Korean Hunters Association, nadama ni Gun-hee na may hindi tama. Nang hindi niya mapigil ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso sa loob ng ilang taon, at tila lalo ito'y mas lumalala kamakailan. Dito ay naalala niya ang babala ng doktor na maaaring mawala ang kanyang buhay sa loob ng kalahating taon kung patuloy siyang magtrabaho sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Kahit na ganoon 1 taon, pagkatapos ay 2 taon na ang nakalipas, at sa wakas ay narating niya ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. Hindi na niya magawa ang dati niyang ginagawa dahil waring ito na ang kanyang hangganan at dapat siyang magpasalamat na nagtagal siya ng ganito katagal. Bigla tumawag ang kanyang asawa na nag-aalala sa kanyang sitwasyon. Habang iniisip niyang bumalik na muna sa bahay ngayon, bigla niyang naramdaman na may mali sa paligid pagkatapos ay napansin niya ang isang taong nakaupo sa harap niya. Nagdadalawang isip si Gun-hee kung dapat ba siyang mag-umpisa na bumati. Hindi niya nga masense kung kailan ito dumating. Malinaw sa kanya na hindi ito ang isang tao na kaya niyang harapin mag-isa. Sinabi ni Frost Monarch na ang lugar na ito ay naka-isolate na mula sa labas na mundo. Nagcast si Frost Monarch ng kaunting ice magic sa balikat ni Gun-hee upang ipahiwatig sa kanya na hindi ito isang panaginip. Nagtanong si Gun-hee, "Sino ka?" Tumayo si Frost Monarch at sinabi, "Umaasa ako na makikilala mo ako nang hindi ko kailangang sabihin sa iyo, ngunit tila isa ka lamang karaniwang tao sa huli." At sinimula ni Frost Monarch ang pagpapalabas ng kanyang kapangyarihan. Sinabi niya kay Gun-hee, "Wala akong interes na maglaro sa mga mahihinang tao. Ipakita mo ang iyong sarili, Fragment of Luminosity. Marahil nag-aalala ka na masisira ang iyong medium kung gagawin mo ito. At sigurado naman na masisira din ito balang araw anuman ang iyong gawin. At kung talagang nag-aalala ka tungkol sa gayon, wala ring saysay ang usapang ito.
Nagcast ng Ice Ball si Frost Monarch kay Gunhee, at dito ay pinalabas ni Gunhee ang kanyang kapangyarihan at madali lang na hinarang ang magic spell. Sinabi ni Frost, sa wakas, nagkita rin tayo, ang dakilang Fragment of Luminosity. Nagsalita si Gunhee at nagtanong, ikinulong mo ang aking opisina mula sa labas na mundo, at ako'y inilagay sa isang dimensional crack. Hindi na masama. Makikita natin na inilabas na ni Gunhee ang kanyang itinatagong lakas sa harap ng Frost Monarch. Matagal ko nang hinihintay na makaharap ka. Inaakala ko'y naghihirap kang gamitin ang iyong tunay na lakas habang nakakulong sa isang sirang medium. Natagpuan na namin ang mga lokasyon ng 7 mo pang piraso at 2 na ang aming natapos, patuloy na sinabi ni Frost. Ang tanging gusto ko lang ay makita ang kahihiyan sa iyong mapagmataas na mukha bago kita patayin. Ngayon, pwede na kitang sirain ng walang anumang pagsisisi. Sigaw ni Gunhee, subukan mo kung kaya mo. Monarch of the Frost, tumawa at binulyawan ni Frost si Gunhee. Pinili mong labanan ako gamit ang katawang hiniram mo lang sa isang tao kumpara sa akin na isang monarch. Tanong nito, akala mo ba talaga na makakatatama ka man lang sa akin kahit isa? Bigla nagcast si Frost ng malalaking alon ng yelo patungo kay Gunhee. Agad naman niya itong binasag at nagbigay ng suntok kay Frost. Ngunit sinupalpal lang ni Frost ang suntok gamit ang isang yelo, at upang mapabagal si Gunhee, agad na naglagay ng salamangkang pagpapalamig sa suntok. Kahit na nagawang wasakin ito ni Gunhee, alam niya na kailangan niyang tapusin ang laban ng mabilisan bago maabot ang limitasyon ng kanyang hiniram na katawan. Ngunit habang tumama ang suntok, tila natagpuan na nga ni Gunhee ang limitasyon ng kanyang katawan. Sinindak siya ni Frost, tinawag na kawawang Fragment of Luminosity at biglang nag-blink sa harap niya. Sabay pakawala naman ito ng isang suntok na may kasamang ice spell sa katawan ni Gunhee. Tinanong ni Frost si Gunhee kung gaano siya katagal makakahanap ng bagong katawan. Kinukutya pa siya nito na malamang ay matatagalan pa ito dahil ang iba sa kanilang mga puwersa ay nagtitipon na upang sirain ang mundong ito, at bago pa siya makabalik paniguradong nawasak na ang mundong ito. Dagdag pa ni Frost kay Gunhee na nagkamali siya sa pagtatangkang protektahan ang mundo, at nagtanong kung talaga bang iniisip niya na matatalo niya siya nang wala ang kanyang mga bantay. Tumawa si Gunhee at sinabi kay Frost na hindi siya humarap at nakipaglaban sa kanya nang walang dahilan. Ipinaliwanag niya na tulad ng inaasahan, susundan ni Frost ang kanilang mga yapak. Dagdag pa nito na may nakaligtaan kang isang mahalagang bagay. Bigla nagcast si Gunhee ng isang malakas na bolang apoy diretso sa bintana sa likod ni Frost. Sa pagkakita natatawa si Frost dahil sa pagkamintis nito sa kanyang spell, nilait niya si Gunhee. Sinasabi na kahit mabasag ang dimensional crack, wala itong maidudulot na pagbabago. Bigla, isang anino nakahugis ng isang langgam na tila mabilis na tumakbo patungo sa bintana. Nagtataka si Frost kung ano ang magagawa ng isang sundalo mula sa hukay, ngunit habang tinitignan niya ito nakakita siya ng isang afterimage at biglang naintindihan kung ano ang nangyari. Tumakbo siya patungo sa langgam upang atakihin ito, ngunit nakapalit na si Jinwoo sa langgam at hinawakan ang lieg ni Frost at nagtatanong kung sino siya. Ikaw ba ay Ice Elf? Sabi ni Frost sa dami ng mga sundalo na maaaring mapansin mula sa iyong mga anino, Monarch of the Shadow, hindi ko inaasahang magpapakita ka sa akin, kahit na nakalikom ka na ng napakarami mong mga hukbo. Naalala ni Frost na si Jinwoo ay marahil ang bagay na hindi niya napagtuunan ng pansin sa umpisa. Bigla nagcast si Frost ng malalaking wave ng ice spell kay Jinwoo, habang si Jinwoo ay napagtanto na ang kanyang kaharap ay isang mage type. Kinuha niya ang isang punyal at sinubukang sirain ang yelo, ngunit pinigilan siya ni Frost. Sinabi ni Frost kay Jinwoo, hindi ako nandito upang makipaglaban na nakasalalay ang ating buhay. Hindi ba ikaw ay narito upang iligtas ang tao? Nalito si Jinwoo, ngunit bigla naalala nito na naglagay siya ng isang anino para sa chairman. Agad niyang hinagilap ang kinaruroonan ni Gunhee. Napansin niya na pahina ng pahina ang tibok ng puso ng chairman. Sa parehong oras bigla naman nagcast ulit si Frost ng isang ace arrow, habang nagtatanong kay Jinwoo, lalaban ka ba sa akin o ililigtas mo siya? At dito makikita natin na ang ice arrow ay mabilis na patungo kay Gunhee. Sinubukan ni Jinwoo na pigilan ito gamit ang kanyang ruler's authority, ngunit may magic resistance ito kaya hindi niya magawa. Kaya kailangan ni Jinwoo na tumakbo ng mabilis at gamitin ang kanyang punyal upang harangan ang pana.
Ngunit sa oras na yon, nakapag-cast na si Frost ng isang dimension rift upang makatakas dito. Kahit na ibinato ni Jinwoo ang lahat ng kanyang mga punyal patungo sa kanya na nagdulot ng sugat sa kanya, sa huli ito pa rin ay nakatakas. Bago pumasok si Frost, sinabi niya kay Jinwoo na magwi-withdraw muna ang Monarch ng Frost at maghihintay hanggang sa muling bumukas ang iyong mga anino. Isipin mo na lamang na ang taong nag-aagaw buhay sa harap mo ay isang regalo mula sa akin upang maidagdag mo sa iyong hukbo ng anino. Lumilingon si Jinwoo at hindi niya maramdaman ang anuman kahit na nasa ganitong kalagayan dahil sa takip na bumabalot sa buong paligid. Sa kasalukuyan ang kalagayan ni Gun-hee ay labis na seryoso. Makikita na walang silbi ang healing potion at kahit na ang S-rank na level ni Beru sa pagpapagaling ay hindi ito gumana sa kanya. Sa huli, nang magpasya si Jinwoo na gamitin ang Holy Water of Life ngunit pinigilan siya ni Gun-hee. Sinabi ni Gun-hee na ikaw ay narito para sa akin, maraming salamat. Sinabi niya kay Jinwoo, wala nang silbi pa, wala na tayong magagawa pagkatapos ng pinsala mula sa mga ganong uri ng atake. Ngunit nagkaroon naman ako ng pagkakataon na makipag-ugnayan sa isang supremong nilalang. Ang planong natitirang laban sa pagitan nila at sa atin at ang mga bagay na kailangan nating gawin. Kahit sa bawat oras na lumilipas mas lumalala ang kalagayan nito, ipinagpatuloy niya ang pagsasabing labis akong natutuwa na ikaw ay narito. Lubos akong nagpapasalamat na ikaw ay mayroong ganyang kalakas na kapangyarihan. Maraming salamat talaga Hunter Jinwoo. Dagdag pa nito na ang mga gates at dungeons ay itinayo hindi para sa kanilang mga rulers kundi upang protektahan ang mga tao. Sa isang araw, darating ang pagkakataon na kailangan mong pumili kung aling panig ang susuportahan mo. At hinihiling ko sa iyo na mangako ka na mananatili sa panig ng mga tao. Dati ko pang ninanais na makipaglaban kasama ang mga batang hunters tulad mo. Gayunpaman, alam kong hindi na ulit mangyayari yun dahil sa hiram kong katawan na naabot na ang limitasyon. Ngunit hindi ako nag-aalala sa anumang bagay dahil maiiwan ko ang mga bagay sa kamay ng mga kabataang tulad mo. Ang aking puso ay tumitibok ng sobrang bilis at napagtanto ko na wala na akong maraming oras, ngunit ang dahilan kung bakit hindi tumigil ang aking puso sa pagtibok hanggang ngayon ay upang makilala ka. At sa pagbagsak ng kamay sa sahig na puno ng dugo, patuloy ang malamig na hangin kasabay ng pag-ulan sa tagsibol. Maraming news flashes na lumitaw sa mga pahayagan, at ang balita na ang chairman ng Korean Hunter Association na si Go Gun-hee ay natagpo ang patay sa labas ng opisina nito at ang dahilan nito ay ang isang saksak sa kanyang puso. Ang mga balitang ito ay nagdulot ng takot sa buong mundo. Ang mga tao ay pinoprotektahan ng mga hunter, ngunit sino ang magpoprotekta sa mga hunter? Ang pagkamatay ng mga world-class na mga hunter sa buong mundo ay isang banta na nasa ibang antas. Sa kasalukuyan si Jinwoo ay nagtatanong sa kalagayan ni Jinchul. Sumagot ito na hanggang ngayon hindi pa rin siya makapaniwala na isang monster ang pumatay sa chairman. Dagdag pa nito na parang hindi totoo ang lahat. Kahapon lamang ay sinabi niya sa akin na gusto niyang marinig ang mga pangyayari sa aking paglagi sa US. Hinimok niya pa akong bumalik na sa Korea, ngunit ngayon bigla na lang siyang nawala. Sinabi niya kay Jinwoo, salamat sa iyong pagsusumikap upang protektahan ang chairman sa kanyang huling sandali. Sinabi ni Jinwoo sa kanya, papatayin ko yon. Ang halimaw na pumatay sa chairman at hiling ni Jinwoo kay Ginchul na tawagin ang mga reporter. Sinabi ni Jinwoo sa mga reporter, isang kolonya ng mga halimaw na may napakataas na katalinuhan ang nanghahabol sa mga world-class na mga hunter, at sadyang mas malalakas sila kaysa sa mga hunter kahit na sabay-sabay pa silang sumalakay. Dagdag pa nito na wala silang pakialam sa mga armas o pamamaraan ng pagpatay. Ang mga halimaw na ito ay espesyalista sa pag-block ng open space gamit ang mahika at paghiwalay sa kanilang mga biktima sa totoong mundo. Para sa mga naniniwalang sila ay tiyak na magiging biktima, inirekomenda na manatili kayo malapit sa mga kasama na handang protektahan kayo. Sa isip ni Jinwoo, napagtanto niya na ang bastardong nagtatawag sa sarili nitong Monarch ng Frost, Monarch ng Simula, Monarch ng mga anino. Ang mga Monarch na ito ay hindi kayang puksain kahit na magsama-sama pa ang mga pinakamalalakas na mga hunter sa buong mundo. Sabi pa nito sa mga reporter, para sa mga wala ni isang kasamahan na aking describe. Mangyaring makipag-ugnayan sa akin sa pamamagitan ng Korean Hunters Association.
Samantala sa loob ng isang kuweba, sinabi ni Frost sa lahat na ang Shadow Monarch ay nasa ibabaw ng lupa. Sumagot ang Yogumund, hindi ba't sinabi mo na walang anumang vessel ang kayang tanggapin ang ganun kalakas na kapangyarihan? At alam natin na yon ang eksaktong dahilan kung bakit hindi nagawang manatili sa ibabaw ng lupa ang Dragon King Monarch. Patuloy na sinabi ni Frost, nakita ko sa aking mismong mga mata na mas malaking banta ang Shadow Monarch kaysa sa mga piraso ng Fragment of Luminosity. Kaya hinihiling ko sa ibang mga monarch na tulungan ako sa laban kay Jinwoo. Sumagot ang Iron Body Monarch na ang pakikipaglaban sa kanya ay isa lamang pagpapatiwakal. Ang iyong kalaban ay isa sa pinakamalakas sa siyam na mga monarch. Bakit hindi na lang natin hintayin ang pagbabalik ng Monarch of Destruction ang Dragon King? Sinabi muli ni Frost, bagamat kasalukuyang tayo ay nagtatago, sa huli tayo pa rin ay mga monarch. Bakit ang kaya lang nating gawin ay maghintay para sa Dragon King? Ang tanging pagkakataon natin upang talunin ang Shadow Monarch ay ngayon habang siya ay nasa anyo ng isang tao. Kaya tulungan niyo ako. Ako ang magpapasa ng responsibilidad at papabalikin siya sa kawalan. Nagpa siya ang Iron Body at ang Yogumund na hindi sumama. Sinabi ng Yogumund, ayoko ring maging tulad ng Monarch of the White Flames. Sinabi ng Monarch Beast, duwag kayo. Sinabi ng Yogumund, dapat niyong malaman ang nangyari sa Monarch of the White Flames matapos siyang matalo. Ayaw kong mahuli ng otoridad ng Shadow Monarch at magdanas ng walang hanggang pagkakatulog, sabi ng Monarch Beast. Hindi ko inaakalang magagawa niya tayong gawing mga alipin sa ating mga orihinal na anyo, sabi ng Iron Body mukhang ang Shadow Monarch at ang Administrator ay nagtutulungan na ngayon at kaya nitong gumawa ng replika natin. Hindi ko gustong maging isang kagamitan sa kanyang mundo, at ang Iron Body at ang Yogumund ay pumasok sa kanilang sariling Dimension Rift. Sa pagalis ng dalawang monarch, sinuri naman agad ng Monarch Beast si Frost. Ano ang patunay mo na ang Shadow Monarch ay nasa katawang tao pa rin? Tugon ni Frost, ang paglalagay ng lason sa kanyang punyal ay hindi gawain ni Ashborn ang Shadow Monarch. Sa huli sumang-ayon ang Keresha at ang Beast Monarch na sumama kay Frost upang tuluyan ng tapusin ang Shadow Monarch. Sa kabilang banda, makikita natin si Jinwoo na nakatayo sa itaas ng isang building. Nagtataka siya kung bakit hindi niya masense ang magic power ni Frost, kaya naisip niya na hindi gaanong epektibo ang paraang ito. At nang maalala niya ang laban, hindi niya ito nakitaan ng anino, at sinabi nito na nasa orihinal niya siyang anyo, ayon sa sinabi ng Giant Monarch kay Jinwoo. Ang mga monarch at mga ruler ay nasa kanilang orihinal na anyo, kaya hindi sila maaaring maging shadow soldiers. Sa parehong paraan, kung wala ang mga monarch ng mga anino, ang pag-track sa mga ito ay hindi ko magagawa. Ngunit hindi mahalaga yon, bilang isang hunter hindi niya papalampasin ang kanyang biktima. Samantala sa Korean Hunter Association, nasa isang pulong sila upang magpasya kung sino ang susunod na itatalaga bilang chairman. Sinabi ng isa sa mga kalahok na ang katotohanan na ang isang S-rank hunter ang chairman ng Hunter Association ay may maraming simbolikong kahulugan, at ngayong nawala na ang ganitong napakagandang personalidad na nagbabantay sa 5 malalaking guild, maari pa ba nilang makontrol ang mga guild? Ngayon, sinabi ng isa pang lalaki, bagaman napaka-impluensya ng mga mas mataas na ranggo ng mga hunter, kailangan nating maging mas maingat sa pagtanggap ng mga aplikanteng hindi sakop ng Hunter Association. Matapos ang mahaba at matinding diskusyon, sa huli ang bagong pangulo ng asosasyon ay si Jin Chul. Sabi ng mga kasapi sa pagpupulong, kahit na siya ay rank lamang napakahusay niya pagdating sa pamumuno at kakayahan na patakbuhin ang mga hunter sa aksyon. Siya rin ang pinakamalapit sa dating pangulo at nakakuha ng pinakamaraming kasanayan. Bukod dito, si Jin Chul ang may kakayahan na patakbuhin ang lahat ng pinakamalalaking puwersa sa Korea. Sa huli, si Jin Chul ngayon ang pangulo ng Korean Hunter Association. Samantala, sa Scavengers Guild site papunta si Thomas sa underground basement. Nagtanong si Laura kay Thomas, seryoso ka bang ibibigay mo ito bilang regalo? Sinagot ni Thomas, bakit? Akala mo ba hindi ito ang katumbas ng buhay ko at ng mga kasapi ng aking guild? Sabi ni Laura, hindi niya yon naiisip. Nagpatuloy si Thomas, akala mo ba kulang siya sa kasanayan bilang isang hunter para magamit ito? Pagkapasok makikita na isang itim at mahiwagang aura ang umaagos mula sa mga punyal, sabi ni Laura,
dalawa lamang ang mga ito sa buong mundo at tiyak niya na mananatiling ganoon ito sa hinaharap. Gayunpaman, nagpasya pa rin si Thomas na ibigay ito kay Jinwoo. Sinabi niya kay Laura, hindi mo ba naiisip na sayang ito? Isa sa pinakamalakas sa lahat ng mga sandata, ngunit nandirito lang inaalikabukan. Samantala nakita ni Jin ang balita na pinatay ang chairman, at ngayon isang gwapong lalaki ang naging susunod na chairman. Nararamdaman niya na ang bansang ito ay hindi matatag at ganoon din ang sangkalibutan. Kaya hiniling niya sa kanyang ina na umalis na dito. Ngunit sinasabi ng ina ni Jin na gusto pa rin niya ang bahay na ito at sinabihan si Jin na kunin ang mga damit mula sa washing machine. Habang siya ipapasok sa washroom, agad itong napasigaw nang makita ang isang bagay. Samantala may mga reporter sa labas ng Ajin Guild dahil si Thomas ay nasa opisina ng guild. Sa kasalukuyan, si Jinho naman ay tense at stress sa kaganapan. Hindi niya mapaniwalaan na pumunta si Thomas hanggang sa Korea at nasa opisina ng kanilang guild ngayon at pati din si Lennart Nierman, ang pinakamalakas na hunter sa Germany. At ang pinakamahalagang bagay ay 2 oras na ang lumipas mula nang sila'y dumating. Hindi pa rin sinasagot ni Jinwoo ang kanyang telepono. Sa kabilang banda nagtataka si Lennart kung hinahanap ba ni Thomas si Jinwoo. Makikita kaya niya si Jinwoo ngayong araw. Isinalin ni Laura para kay Thomas ang tanong kung nasa gitna ba si Jinwoo ng isang raid. Mukhang hindi siya madalas pumunta sa opisina, ngunit bigla bumukas ang pinto. Pumasok si Jinwoo at agad nagpababa ng kanilang tensyon sa opisina. Nadarama ni Jinho na binabaliwala siya dahil hindi sinasagot ni Jinwoo ang kanyang telepono. Sinabi ni Jinwoo sa kanya na maraming pagsabog ng mga danjon kamakailan, kaya hindi tayo pwedeng magpapahinga sa panahong ganito. At sa isip ni Jinwoo, ang mga anino niya na sina Beru at Egris ay malapit na ring mag-rank up. Bumati si Thomas kay Jinwoo habang papasok at iniisip ni Jinho, hindi kaya sila mag-away dito. Sinabi ni Thomas kay Jinwoo na samahan niya siya sa pagkain at dinalhan siya nito ng isang kahanga-hangang regalo. Ngunit sinabi ni Thomas kay Jinwoo, lipat na tayo sa mas komportableng lugar dahil medyo delikado silang ibigay ito sa ganitong lugar. Sa isip ni Jinho, isang mapanganib na bagay. Huwag mo sabihin sa akin na ito'y uri ng bomba. Napansin ni Jinwoo si Leonard at tinanong kung ano ang dahilan ng kanyang pagdating ngayon, ngunit pinigilan siya ni Thomas. Sinabi ni Leonard, matagal na akong naghihintay ng higit sa 2 oras para kay Jinwoo, sa tingin ko'y nararapat akong makasali sa pulong na ito. Ipinakita ni Thomas ang kanyang galit na mukha at sinabi, hindi, ang aming pag-uusapan ay isang top secret na bagay. Ito ay hindi isang bagay na maaaring pakialaman ng tulad mo sa pagkarinig na isip ni Leonard. Putik! Ganito na lang ba ang mangyayari? Hindi pa ako nakaranas ng ganitong pagtrato sa tanang buhay ko, samantala sabi ni Thomas kay Jinwoo, excited siya para sa sandaling ito. Pinatunog nito ang kanyang daliri at sinabi sa lalaki, ilabas ang regalo. Nagtanong si Thomas kay Jinwoo, nararamdaman mo ba ito? Ang kapangyarihan ng bagay na ito. Ito ay pagpapakita ko ng aking pasasalamat sa pagbibigay ng pangalawang buhay ng mga miyembro ng aking guild. Dito agad sinabi ni Jinwoo, ang punyal ng Kamish. Nakaramdam si Thomas ng pagkahanga sa kakayahan ni Jinwoo na makilala ang material ng bagay na ito sa isang sulyap pa lamang noong huling pagkakataon na sumunod siya sa kagustuhan ng pamahalaan ng Amerika na nais ang dobleng punyal. Kaya't nagpasya si Thomas na ipaubaya na lamang ang bangkay ng dragon. Ang pinakamalaki at pinakamatalas na ngipin ng Kamish. Ito ay ang hinugot ni Thomas nang kagatin siya nito. Ito ay isang bagay na ipinahintulot sa kanya ng Amerika na itago bilang isang souvenir. Dagdag pa ni Thomas, napansin niyang masyadong maikli ito upang maging isang mahabang espada kaya ginawa na lang niya itong punyal. Sino nga ba ang mag-aakala na magiging kapaki-pakinabang ito? Kinuha ni Jinwoo ang punyal na may pangalang Kamish's Wrath. Makikita na ang atake nito ay may dagdag 1,500. Hindi ito maaaring maihambing sa punyal ng hari ng demonyo na may dagdag 220 lamang. Nang subukan ni Jinwoo ang Kamish's Wrath sa pamamagitan ng pagpapaikot dito, sinabi ni Thomas kay Jinwoo, "Oh ay teka lang Mr. Jinwoo. Kahit palakasin ko ang aking depensa gamit ang aking enhancement skill, madali pa rin itong mapipenetrate ang aking depensa."
Huwag mo sabihin sa akin na balak mo akong patayin gamit ang regalong natanggap mo mula sa akin. Nakaramdam si Jinwoo na talagang iba ito kaysa sa karaniwang mga punyal. Malaki ang reaksyon nito sa mga kapangyarihang mahiko nito na halos parang ito'y bumabati sa kanya. Tinanong ni Thomas si Jinwoo, ano sa palagay mo sa regalo ko? Sumagot si Jinwoo, totoo bang libre ito? Tinanong ni Thomas, ano nang ibig mong sabihin, libre? Sigurado ako na itong pagpapalitan na ito ay kapakinabangan ko para sa buhay ko at ng mga kasamahan ko sa guild. Ang ibinibigay ko sa iyo ay napakamura lamang. Biglang may naramdaman sila pareho sa labas. Napaisip si Jinwoo nagtatanong kung maaaring ito kaya ang mahiwagang enerhiya na nagtipon sa kalangitan ng Seoul na sinasabi ng doktor sa konferensya. Sabi ni Thomas kay Jinwoo, hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Ito ang unang beses na nakakita siya ng isang ganun kalaking gate, mas malaki pa sa nilabasan ni Kamish noon. Marahil sinasabi sa atin ang mundo na ito ay lumagpas na sa ating mga hangganan ng karaniwang kaalaman. Karamihan sa mga mamamayan sa Seoul ay kumuha ng kanilang mga telepono upang may record ang pinakamalaking gate sa buong mundo. Pagkatapos, sinabi ni Belzer, matagal ko nang sinasabi na ang isang napakalaking dami ng mahiwagang kapangyarihan na nagtitipon sa kalangitan at ang giant na pinto na lumitaw sa Seoul ay simula pa lamang at malamang may mas nakakatakot ding gate na magpapakita sa ibang bansa sa lalong madaling panahon. Nagtanong ang isang tao, Doktor, ibig sabihin ba niyo na nagpapakita rin ng mga palatandaan ng kahiwagaan ang ibang mga lugar? Sumagot ang doktor, oo. Iyan ang eksaktong sinasabi ko. Nagtanong ang lalaki, muling sinasabi mo na matagal mo nang pinag-aaralan ang mga pintuan at ang kaugnayan nito sa masasamang aura. Mayroon ka bang mga contingency plan na maaaring isuggest? Sinabi ng doktor sa kanya na dapat tayong manalangin at umasa na hindi mauwi sa trahedya ang hindi pangkaraniwang pangyayaring ito. Samantala sa lugar ni Jinwoo, may kakaibang pakiramdam siya dahil hindi siya makadaan sa pinto. Napagtanto niya na parang tumatama siya sa isang pader. Kung ito ay isang karaniwang pader, madali niya lang itong mawawasak, ngunit isang pinto na hindi kayang tibagin ng isang monarch na may mga nilalang sa loob, iba ito sa mga nakita natin dati. Ngunit alam ni Jinwoo na anuman ang mangyari, nandoon ang kanyang mga kaibigan at pamilya. Wala siyang balak na hayaang madaling makawala ang mga nilalang na ito. At tumawag siya kay Jinchul, tinanong siya, anong balita sa pinasuyo niyang info dati? Sinabi ni Jinchul kay Jinwoo na sinuri na nila ang iba't ibang bansa, ngunit wala pang ibang pinto na lumitaw sa anumang ibang bahagi ng mundo. Nagtatanong si Jinwoo. 3 oras na ang nakalipas mula nang lumitaw ang malaking pinto na ito. Maaaring coincidence lang ba na sa nakalipas na 3 oras ay nagtatago ang mga pintuan sa buong mundo ng sabay-sabay? Binigyan pa ng karagdagang impormasyon ni Jinchul si Jinwoo na plano nilang ilikas ang mga taong malapit sa pinto. Pinagpapatuloy namin ito ng dahan-dahan upang maiwasan ang pagkakaroon ng takot sa mga residente. Sa ngayon ano ang plano mo? Sinagot ni Jinwoo, kahit ako ay hindi alam kung ano ang naghihintay sa atin bukas. Gayunpaman nararapat lamang na maghanda sa anumang oras. Sa ilalim ng Game Asosasyon, makikita natin na nagte-training si Jinwoo kasama si Beru. Natuklasan ni Jinwoo na hindi ginagamit ni Beru ang kanyang buong kapangyarihan. Sinabi ni Beru, paano ko magagawa yon sa iyo aking hari? Sinabi ni Jinwoo na okay lang, gusto ko lang magkaroon ng kaunting ehersisyo, alam mo naman na wala akong ibang makapantay kundi ikaw. Sa pagkarinig agad lumuhod si Beru at sinabing lubos akong naantig, aking hari. At nagsimula ang pagsasanay. Sa kasalukuyan, ang antas ni Beru ay nasa max rank na general. Nararamdaman ni Jinwoo na malakas at mabilis ang atake ni Beru, ngunit ang general ay tumutukoy sa pinuno ng isang hukbo at dapat nag-iisa lamang ang general na nagtataguyod sa isang hukbo. Sa lalong madaling panahon, mararating na rin ng Egris at Greed ang ranggong Lieutenant General at hahabol sila sa ranggong General. Kaya sinabi ni Jinwoo kay Beru, kung ayaw mo na ang iyong karangalan ay manakaw ng iba, magtrabaho ka ng mas mahirap mula ngayon. Habang naglalaban, alam naman ni Jinwoo na kahit isa si Beru sa kanyang pinakamahuhusay na sundalo, siguradong hindi siya tatagal sa pakikipaglaban sa mga nilalang na nasa likod ng pinto. Habang nag-iisip bigla umatake si Beru gamit ang kanyang kuko patungo kay Jinwoo, ngunit madali lang nitong iniwasan at nagbigay ng counter dito.
Biglang yumuko si Beru at nagsabi sa pagkasaksi sa kapangyarihan ng aking Panginoon, hindi maiiwasan ng abang alipin na ito na magpatira pa ng taos-puso. Sinabi ni Jinwoo sa kanya, sa tingin ko dapat mong itigil na muna ang panonood ng mga palabas na may history ng Korea. Ngayon natapos na tayo sa pagtitraining, dapat na tayong magsimula sa paglilinis. At tumawag si Jinwoo kay Jinchul at sinabihan ito na magbibigay siya ng 300 masisipag na langgam upang kumpunihin ang gymnasium. Samantala, sa isang hotel sa Seoul, sinabi ni Thomas kay Laura, paano ako aalis kung may malaki at magandang bagay na lumitaw sa harap ko? Dagdag pa nito na lahat ng bagay na nagpapabilis ng tibok ng iyong puso ay maganda. Isang fire-breathing dragon at ang kapangyarihan ni Hunter Jinwoo. Lahat ay mayroong kani-kanilang kagandahan, patuloy na sinabi ni Thomas. Sinabihan niya ang mga hunters na huwag mag-alala, anong lugar ang mas ligtas kaysa sa tabi ni Hunter Jinwoo. Kung hindi natin ito pipigilan ngayon, wala nang ligtas na lugar na maaaring pagbalikan sa huli. Kaya naman nais niya itong saksihan, marahil ang sandaling ito ay magiging katapusan ng sangkatauhan o isang bagong simula. Samantala sa Seoul, ang buong lungsod ay nasa traffic dahil sinusubukan ng lahat na lumabas, iniisip ng karamihan na walang sinuman ang may alam kung magiging lugar ito ng digmaan. Sinasabi ng ina ni Jinwoo na kung mangyayari ito, mas mabuti pa rin na piliin natin kung saan natin gustong mamatay. Bukod pa roon, ang ating bahay ay hindi naman pasok sa evacuation zone. Sinabi ni Jin sa kanya na magiging isa na siyang mag-aaral sa kolehiyo simula sa susunod na taon, kaya pwede na akong uminom kahit kailan ko gusto at masiyahan sa buhay sa kolehiyo habang nag-iisa. Nag-uumpisa pa lang ang buhay ko, kaya ayaw kong mamatay ng ganito. At sinabi ng kanyang ina na ipagtatanggol tayo ng iyong kapatid, katulad ng pagtatanggol ng iyong ama sa atin, kaya wag ka nang mag-alala dyan. Samantala hindi pa rin maramdaman ni Jinwoo ang mga nagtatagong monarch. Kahit na umabot na sa ganitong kalaliman ang mga pangyayari, nagtataka siya kung saan sila nagtatago. Sa kabilang banda kailangan pa din niyang pigilan ang pinto, pero kahit na matagumpay niyang mapigilan ito, kaya niya bang gawin ito nang walang mga inosenteng madadamay? Hindi siya sigurado. Nag-iisip na baka ito na ang huling mga sandali niya. Nag-scroll si Jinwoo sa kanyang telepono upang hanapin ang pwedeng makasama sa kanyang mga huling sandali. Samantala sa isang martial arts hall, sinabi ni Mr. Sung kay Hai-in na napapansin niya ang pag-aalinlangan mula sa espada nito kamakailan. Nag-aalala siya na may takot na nabubuo sa loob niya, patuloy na sinabi ni Mr. Song. Hindi ko alam kung maaari ko bang maihambing ang mga nakaharap kong mga halimaw sa mga nakaharap mo, pero nang mawala ang aking braso. Sa gitna ng pagdadayologo ni Mr. Sung, bigla na lamang nagring ang cellphone ni Hai-in at sinabi niya kay Mr. Sung na may nangyaring emergency at kailangan niyang puntahan ito. Sa theme park, tinitingnan ng mga dumalo si Jinwoo at Hai-in. May ilan sa kanila ang nagtataka kung kasintahan ba niya si Hai-in. Sinabi ni Jinwoo kay Hai-in, mas marami pala ang mga tao kaysa sa inakala ko sa kasalukuyang sitwasyon. Maraming salamat sa panunood, pakipindot naman ng notification bell para lagi kayong ma-update sa mga susunod pang mga yugto. Salamat.